Si Will ay isang magicless loser na ipinanganak sa isang mundo kung saan ang magic ang lahat at ang mga taong walang mahiwagang talento ay tinatrata ng mas masama kaysa sa mga alipin. Palagi siyang malungkot at awkward pero may childhood friend pa rin siya na mahal niya pero naka-move on na siya dahil wala naman itong magical talent. Nag-enroll pa rin siya sa isang prestihiyosong unibersidad na may layuning maibalik ang kanyang crush ngunit doon din siya nabully. Sa kabutihang palad naligtas siya nang ipakita sa kanya ng punong guro na siya ay isang likas na mandirigma na may espada sa kanyang kamay pagkatapos ay sinimulan niyang hasahin ang kanyang mga kakayahan upang maging pinakamalakas sa mundo. Nagtungo siya sa isang mataas na antas ng piitan kung saan nakipag-ugnayan siya sa isang higanteng hayop na bumaril sa kanya ng mga magic spell, ngunit iniiwasan niya ang mga ito at ginamit ang kanyang hindi kapanipaniwalang bilis at galing gamit ang kanyang espada upang lubos na iestilo ang halimaw at hatiin ito sa kalahati ng isang solong slash. Kinaumagahan pumunta siya sa silid-aralan na sobrang pagod kung saan ang propesor na nagngangalang Edward ay nagtuturo sa kanila tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa alchemy at kung paano gumawa ng sulfur na tumutulong sa paglikha ng mga pampasabog. Napansin ni Edward na nakaidlip si Will sa likod kaya tinawag niya ang kanyang pangalan ngunit walang kamalay-malay tungkol dito, patuloy na naghihilik si Will hanggang sa sinigaw ni Edward ang kanyang pangalan na ikinagulat ni Will nang siya ay agad na tumayo. Tinawag siya ni Edward sa harapan at hiniling na ipakita kung ano ang pinag-uusapan nila at nang walang ibang pagpipilian ay napilitang pumunta si Will sa harap ng buong klase upang ipakita ang proseso. Sinabi sa kanya ni Edward na napakadali at ang kailangan lang niyang gawin ay gumawa ng ilang apoy at malilikha ang asupra. Nanginginig na kinuha ni Will ang wand mula sa kanyang asno at binibigkas ang spell para mag-apoy ngunit sa kanyang pagkadismaya wala kahit isang maliit na spark ang lumabas mula sa wand. Pinagtatawanan siya ng lahat ng estudyante na para bang isa siyang stand-up comedian pero sinabihan sila ng guro na tumahimik. Naiinis na tinitingnan ni Edward si Will habang sinasabi niyang wala siyang ideya kung paanong ang isang tulad ni Will ay napakahusay sa teorya ngunit lubos na nabigo sa anumang uri ng praktikal na mahika at nagtataka kung paano pa nga ba napili si Will para sa akademyang ito. Biglang isang pulang buhok na batang lalaki na nagngangalang Sean ang naglabas ng kanyang wand at kumpiyansa na itinutok ito sa mga bagay sa desk bago gamitin ang kanyang apoy na magic at ganap na sinunog ang mga ito at lumikha ng asupra. Habang nakayuko si Will sa likod ng apoy sinabihan sila ni Edward na huwag gumawa ng anuman ng walang pahintulot dahil agad siyang lumikha ng malaking kristal ng asupre gamit ang kanyang magic spell. Sinabi niya sa kanila na ang mahika ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Dahil bayani ang mga salamangkero at para mabuhay sa akademyang ito kailangang magaling sa mahika ang mga mag-aaral at ang mga tanga na walang ideya kung paano kontrolin ang mahika ay dapat umalis na lang sa akademya. Nang matapos ang klase si Sean at ang kanyang mga kasama ay lumapit kay Will at pinahiya siya sa pagsasabing maaari lamang niyang patayin ang mga halimaw sa mababang antas ng piitan ngunit lumabas ang isang kaklase at kaibigan sa pagkabata ni Will na nagngangalang Cole at sinabihan si Sean na iwan siya mag-isa dahil mas mabait siya sa kanya at sa grupo niya. Medyo naguguluhan si Sean pero tinatawanan ito na sinasabing hindi ka madadala ng kabaitan at pagsusumikap ng walang magic bago lumayo kasama ang kanyang mga goons. Nagsimulang maglakad sina Cole at Will habang sinasabi niya sa kanya na huwag masyadong mag-alala ngunit mukhang sanay na si Will sa pambubuli na ito habang nakatingin siya sa langit na nagsasabing maganda ito. Lumalabas na ilang taon na ang nakalilipas ang mga tao ay nakulong sa ilalim ng isang patong ng kadiliman at hindi nakita ang kalangitan dahil nabuhay sila sa takot sa ilang masasamang espirito na naglalagay ng anino sa buong mundo. Sa kabutihang palad 5 maalamat na salamangkero ang tumayo sa mga masasamang espirito at pagkatapos ng isang malaking labanan nagawa nilang itulak sila pabalik at pinalaya ang mga tao mula sa kadiliman na ipinakita sa kanila kung ano ang hitsura ng totoong kalangitan. Ang mga salamangkero na ito ay kilala bilang Medjivanders at ang titulong iyon ay ipinapasa na ngayon sa pinakamakapangyarihang mga salamangkero sa mundong ito. Naalala niya ang tungkol sa pangakong binitiwan nito sa isa sa kanyang mga childhood friends na nagngangalang Elfie na dati ay nagpapakita sa kanya ng mga storybook ng Medjivanders at nakipagkasunduan sila sa isa't isa na sila ay magiging Medjivanders balang araw.
Natapos niya ang kanyang pagtatapos sa deal dahil mayroon siyang hindi kapani-paniwalang talento at mabilis siyang umangat sa ranggo upang maging pinakabatang Magi Vander sa kasaysayan at nagsimulang mamuhay sa banal na tore habang si Will ay naging mas mababa sa average na halos hindi nananatili sa ang pangarap at ang pangako. Kinalaunan sa araw na iyon pumasok siya upang makilala si Professor Wok na nauwi sa pagsigaw sa kanya kapag nalaman niyang ang Harry Potter knockoff na ito ay pumunta sa level 7 dungeon ng mag-isa at sinabi sa kanya na isang araw ay mapapatay siya. Bumagsak si Will sa lupa at humingi ng paumanhin ngunit nagtanong kung makukuha niya ang kredito para dito o hindi. Napabuntong hininga si Wok at binigyan siya ng 2 kredito para sa kanyang mga problema ngunit habang abala si Will sa pagdiriwang tinanong siya ni Wok kung hindi pa rin siya sumusuko sa pangarap na maging isang Vander. Inaangkin niya na kahit na magkaroon ng maliit na pagkakataon na maging isang Vander kailangan niyang makapasok sa itaas na institute at upang magawa iyon ay kailangan niya ng maraming kredito sa pagsulat spellwork at pakikipaglaban. Kung hindi siya makakagamit ng anumang spell hindi siya kailanman makakakuha ng anumang credit para sa spell work kaya kahit gaano karaming credit ang makuha niya sa dalawa pa hindi siya kailanman magiging kwalipikado. Sinabi ni Will na kahit anong mangyari susubukan niya kaya sinabi sa kanya ni Wok na kailangan muna niyang magtapos ngunit sa pagkakaalam niya kailangan niya ng 4 pang kredito sa pagtatapos ng linggong ito. Ikinagulat nito si Will na agad na nagsimulang maghanap ng mga halimaw na maaaring magbigay sa kanya ng 4 na kredito nang sabihin sa kanya ni Wok na mayroong isang Will na agad na yamakap sa kanyang guro ngunit lingid sa kanilang kaalaman si Sean ay nolinagan ito at nagpas siyang magtungo sa mga piitan upang patayin ang halimaw bago si Will kaya pinalayas siya sa akademya dahil sa kawalan ng sapat na kredito. Kinagabihan pumasok si Will sa kuweba kasama ng kanyang pamilyar na si Kiki at sinabihan siyang gamitin ang kanyang ilong para hanapin ang halimaw ngunit mukhang hindi masyadong interesado si Kiki dito dahil noong huling beses na nakipag-away si Will sa isang Baskerville na sunog siya. Sa kabilang banda si Sean at ang kanyang mga kasama ay pumasok din sa ika-6 na palapag determinadong hanapin ang halimaw bago si Will kaya siya ay sinipa. Nagtanong ang isa sa kanyang mga underling na may pink na feminist na buhok kung magandang ideya na 3 salamangkero lang ang pumasok sa ika-6 na palapag ngunit galit na tumingin sa kanya si Sean na sinasabing isa siya sa pinakamahuhusay na salamangkero sa klase at kayang harapin ito. Nag-iisip siya ng galit na racist na pag-iisip habang naglalakad at sinabihan ang kanyang mga kampa na gamitin ang kanilang scan magic upang mahanap ang lokasyon ng halimaw nang biglang lumitaw ang isang malaking halimaw at sinuntok ang matinik na batang lalaki na naging pancake sa dingding. Si Sean ay labis na nabigla hindi makagalaw habang ang feminist ay nagsimulang sumigaw na parang asong babae sa takot. Narinig ni Will ang sigaw at agad na bumangon bago tumakbo sa bilis ng kidlat patungo sa ingay dahil nag-aalala siyang may masasaktan. Lumiko siya sa isang sulok nang mamataan niya si Sean sa sahig na nagpapaputok ng apoy sa halimaw na tila hindi naabala nito. Agad na nakilala ni Will ang Sentinel na isang napakalakas na halimaw na nagkakahalaga ng 10 mga marka ng kredito ngunit nagtataka kung ano ang ginagawa nito sa antas na piitan. Napagtanto niya na ang mahika ni Sean ay walang halaga para sa halimaw dahil ganap nitong binaliwala ang mga putok ng apoy at patuloy na gumagalaw patungo sa takot na batang lalaki sa sahig. Naisip niyang tulungan siya nang bigla niyang naalala ang lahat ng pagkakataong kinutya siya ng walang dahilan. Dahil dito gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata at magkunwaring hindi niya ito nakita. Ngunit bigla niyang naalala si Elfie na nagsabi sa kanya na siya ang pinakamabait na taong nakilala niya at niregaluhan siya ng isang pares ng salamin. Ipinaalaala nito sa kanya kung sino talaga siya at nagsuot siya ng salamin habang itinataas ng halimaw ang kanyang sandata upang tapusin ang bastos na brat minsan at para sa lahat. Hinalonggan niya ang pag-atake ng halimaw sa tamang oras at pilit itong pinaalis upang iligtas ang buhay ni Sean. Habang pabalik sa akademya pumasok si Edward sa silid ni Wok at sinabihan siyang ipadala kaagad ang kanyang pamilyar sa mga piitan habang si Sean at ang kanyang mga alipors ay pumasok sa ika-6 na palapag ng walang pahintulot. Napagtanto ni Wok ang nangyari ngunit sinabihan si Edward na huwag mag-alala dahil nasa parehong palapag din si Will. Bumalik sa piitan si Will ay nakipagsagupaan sa halimaw ng paulit-ulit na hinaharangan ang kanyang pag-atake at nalampasan siya bago gumawa ng isang mabilis na lasla sa kanyang braso na naghiwa ng isang daliri.
Galit na sinubukan ng halimaw na umatake ngunit naiwasan ni Will ang pag-atake habang siya ay gumagalaw sa himpapawid na parang isang agila. Sa wakas ay nahuli ng halimaw si Will ngunit napigilan ni Will ang suntok gamit ang kanyang espada. Napabuga siya pabalik at pagkatapos ay binato siya ng halimaw na walang kahirap-hirap niyang hinampas. Siya ay tumalon sa paligid ng halimaw at namamahala upang mapunta sa kanyang likod bago stab kanya sa kanan sa pamamagitan ng leeg. Ang halimaw ay nagsimulang mag-flog habang si Sean ay lampas na sa gulat nang makita ang mga kakayahan ni Will. Bumalik sa akademya na bigla rin si Edward nang makita ito habang sinasabi ni Wak na si Will ay isang outcast dahil wala siyang magic kundi superhuman na lakas para sa isang salamangkero siya ay kasing tibay ng isang duwende at ang kanyang utak ay kaya niyang matuto. Lahat ng mga pattern ng pag-atake ng anumang lahi sa pamamagitan lamang ng isang pagtingin sa kanila. Pinagmamasdan nila si Will kung paano nilalasan ang braso ng halimaw at pagkatapos ay mahinahong naglakad patungo sa higanteng espada sa lupa. Habang walang kahirap-hirap na kinuha ni Will ang higanteng espada sinabi ni Wak kay Edward na sa mundong puno ng mahika at mga wizard si Will ang tanging mandirigma. Ang halimaw ay nag-shoot ng isang sinag ng enerhiya mula sa bibig nito ngunit napigilan ito ni Will gamit ang higanteng espada at hinampas ito sa halimaw na nahiwa sa maliliit na piraso at bumagsak sa lupa hindi gumagalaw. Lumapit si Will at binigay kay Sean ang kanyang tulong na mukhang gulat pa rin habang si Edward ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata habang sinisigawan niya si Wak na ang isang taong walang magic ay hinding-hindi hihigit sa isang salamangkero at bumabagyo palabas ng silid habang si Wak ay napagtanto na si Edward ay sa isang malaking doses ng copium ngayon. Alam niya na ang kwento ni Will ay magiging alamat habang binabaligtad niya ang mundo sa pamamagitan ng paggawa ng Wisteria na tanging lugar sa mundo kung saan nagtatagpo ang isang wand at isang espada. Noong gabing iyon naalala ni Will kung paano noong pumasok siya sa akademya na ito pinagtawanan siya ng lahat dahil wala siyang bakas ng mahika at palagi siyang binubuli ng mga tao at tinatawag siyang talunan na sinasabing nakapasok lang siya sa akademya dahil kaibigan niya. Napakasakit sa kanya ng mga komentong iyon at nahulog siya sa depresyon ng isang araw ay tinawagan ng prinsipal ng paaralan si Will kasama si Wak para makipagpulong. Tiningnan niya ang batang lalaki na walang magic talent sa kanyang sarili at nagtaka kung paano ito nakapasok sa isang prestihiyosong akademya ngunit hindi tulad ng iba nagpasya siyang subukan ito. Ginamit niya ang kanyang flotation magic para maghagis ng dagger kay Will na humawak nito na para bang sinadya niyang hawakan ito mula nang ipanganak. Medyo natarante si Wak pero confident ang matandang babae sa kanyang ginagawa. Agad niyang tinakpin si Will ng mga mahiwagang kuliglig na handang magpasabog ng mga bowl ang apoy sa kanya na ikinatakot ni Wak dahil akala niya ay baka ito na ang katapusan ng bata ngunit hindi nagpalakpakan si Will at agad na nilaslas ang lahat ng magic circle sa paligid niya sa isang eleganteng slash bago bumaba muli sa kanyang mga paa. Natamba si Wak sa gulat habang ang matandang babae ay tumawa na sinasabing ang batang ito ay sinadya upang humawak ng espada at hindi wand. Sinabi niya sa kanila na hahayaan niya si Will na magpatuloy sa pag-aaral sa akademyang ito habang si Wak ang magiging tagapag-alaga niya dahil walang mga magulang si Will. Tinanong siya ni Wak kung ligtas ba para sa isang batang walang magic na mag-aral sa isang universidad na puno ng mga salamangkero ngunit may kumpiyansa na sinabi sa kanya ng matandang babae na kaya ni Will. Nagsisimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Will habang nakatingin siya sa ginang at nagtatanong lang kung maaari pa ba siyang maging sapat na malakas ng walang magic para maging isang Mahavander at umakyat sa tore upang muling makasama si Elfie na nagbigay ng ngiti sa mukha ng matandang babae. Sinabi niya sa kanya na kung siya ay may matatag na determinasyon na umakyat sa antas na iyon at isang malakas na kalooban na lumaban mayroon pa ring pagkakataon para sa kanya na umakyat sa ganoong antas. Pinuno nito si Will ng bagong apoy at determinasyon na maging pinakamalakas sa mundong ito. Kinabukasan nagising siya na medyo nahihilo ngunit bumaba sa kanyang klase kung saan ipinaliwanag ni Wak ang mga gawain ng akademya. Sinabi niya sa kanila na upang maging isang Mahavander kailangan muna nilang lahat na maging kwalipikadong mag-aral sa Upper Institute na nagbubukas ng landas para sa kanila na maging pinakamalakas na salamangkero at mamuno mula sa itaas. Upang maabot ang Upper Institute gayunpaman kailangan nilang gumawa ng bagong magic spell o kailangan nila ng hindi bababa sa 7,200 credits sa akademyang ito na napakahirap.
Sinabi niya sa lahat na hindi sila dapat mangarap na makarating sa Upper Institute dahil wala sa kanila ang nakakakuha ng sapat na mga kredito upang makapagtapos. Noong araw na iyon pinag-drill sila ni Wak ng mga karagdagang aralin pagkatapos ay ganap na ginugol si Will. Nakipagkita siya kay Cole na nagtatanong kung napakahirap ba ng klase ni Wak. Bumantong hininga si Will at sinabing pinaulit niya ang mga ito ng ilang mga aralin at binigyan sila ng maraming takdang aralin ngunit lahat iyon ay dahil wala silang sapat na mga kredito. Sinabi ni Cole na gusto niya si Wak dahil kahit papaano ay sinusubukan niyang tulungan ang mga mag-aaral samantalang hinayaan na lamang sila ni Ed na mabaigo. Tumawa si Will at nakarating sila sa isang sulok nang bigla silang makarinig ng gulo at sumilip sa paligid para hanapin si Cyan at ang kanyang mga compound na napapalibutan ng isang grupo ng mga estudyante habang sinasabi nila sa lahat na natalo ni Cyan ang Sentinel Monster na nagkakahalaga ng 10 credits ng mag-isa. Ang lahat ng mga estudyante ay tila nabigla at pinuri si Cyan para sa kanyang lakas ngunit siya ay tila medyo stressed tungkol sa lahat ng ito dahil siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa sitwasyon at kung paano si Will ang isa na natalo ang halimaw habang si Cyan ay nakahiga sa sahig. Parang baby na walang magawa. Bigla niyang nakita si Will na naglalakad sa tabi ni Cole at agad itong napuno ng galit habang tinutulak niya ang lahat palayo bago niya hinawakan sa kwelyo si Will at sinabing hindi totoo ang nangyari sa araw na iyon dahil si Will ay ganap na walang talento. Agad na lumapit si Cole sa kanyang pagtatanggol at sinabihan si Cyan na palayain siya. Ang brat ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at tinanggal ang kanyang mga kamay kay Will bago lumakad palayo sa galit na sinundan ng kanyang mga crony. Tinanong ni Cole kung may nangyari sa pagitan nila ngunit nagsisinungaling si Will na walang nangyari. Samantala pumasok si Ed sa opisina ng Grandmaster at sinabi sa kanya na si Will ay dapat na agad na sipain palabas ng paaralan. Ang Grandmaster ay mukhang lubos na nakaka-relax habang nagtatanong kung bakit ganoon ang tingin niya ngunit sumagot si Ed na si Will ay isang mandirigma na walang mga kakayahan sa mahika at sinusubukang maging mas mahusay kaysa sa mga taong may magic. Sinabi niya na ang Magic Academy ay hindi lugar para sa isang mandirigma ngunit ang Grandmaster ay ngumiti at sinabi na ang pagpapaalis kay Will sa kanyang ika-6 at huling taon ay magiging napakalupit. Kumuha siya ng isang rehistro na puno ng impormasyon tungkol sa mga mag-aaral at binuksan ang pahina ni Will bago mapansin na mayroon itong mahusay na mga marka sa pagsulat at patuloy na nakakakuha ng mga kredito kahit na walang magic. Inaangkin niya na ito ay gumagawa sa kanya ng isang hindi kapani-paniwalang mag-aaral dahil hindi lamang siya nakikipagsabayan sa iba ngunit siya ay higit na mahusay sa kanila kahit na pagkatapos ay nasa isang malaking kawalan. Sinabi niya sa kanya na kahit na hindi siya maaaring maging isang Mahavander madali itong maging isang scholar o isang manggagamot at makakatulong sa iba. Sinabi ni Ed na kung gusto niya iyon ay wala siyang problema kay Will ngunit nais ni Will na maging isang Mahavander. Saglit na nag-isip ang Grandmaster at sinabing tiyak na magiging problema ito at sinabihan si Ed na magdisenyo ng pagsubok para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na alam na rin niya ang sikreto ni Will kaya bibigyan niya ito ng ganap na kontrol sa lugar at paraan ng pagkuha ng pagsusulit. Kung gagawin niya ang kanyang paraan sa pagsubok ni Ed mananatili siya sa akademyang ito ngunit kung hindi niya magawa ay maaaring paalisan siya ni Ed kung gusto niya. Sinabi sa kanya ni Ed na hindi siya maluwag tulad ni Wagner bago umalis na may ngiti sa kanyang mukha. Sa kabilang banda si Will ay ganap na walang kamalayan sa planong ito at patuloy na nagpapatuloy sa kanyang araw. Tinulungan siya ng Cole na buksan ang kanyang locker dahil maaari lamang itong buksan at i-lock gamit ang magic na wala sa kanya. Nakita ni Cole ang kanyang espada sa loob ng locker dahil hindi niya ito madala sa paaralan at masama ang pakiramdam para sa kanya ngunit hindi nagtagal ay pumasok silang dalawa sa library. Agad niyang sinimulan ang pagrebisa sa kasaysayan ng mahika at tungkol din sa iba pang mga lahi. Sinabi sa kanya ni Cole na siya na ang pinakamagaling sa pagsusulat at hindi dapat masyadong mag-stress ngunit alam ni Will na kahit na mawalan siya ng isang solong kredito hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maging kwalipikado para sa mataas na institusyon. Higit pa rito gusto niyang basahin ang kwento tungkol sa digmaan sa pagitan ng mga dwarf at ng mga tao dahil kahit na ang mga salamangkero ay nakatataas sa bilang at sa mga kasanayan ang mga mandirigmang dwarf ay nanindigan pa rin at lumaban hanggang sa mapait na dulo.
Bago sila makapag-usap pa lumitaw si Ed sa likod nila tulad ni Severus Snape at sinabihan si Will na makipagkita kaagad sa kanya sa bulwagan ng pagsusulit. Sinundan siya ni Will nang walang salita at nang makarating sila sa spell hall sinabi sa kanya ni Ed na kukuha siya ng pagsusulit. Kung nagawa ni Will na matamaan ng kahit isang suntok si Ed makakatanggap siya ng 5 credits para sa spellwork ngunit kapag siya ay nabigo siya ay mapapatalsik sa akademya dahil ang mga taong hindi marunong gumamit ng mahika ay hindi dapat tumingin kay Mahavanders lalo pa. Subukang maging isa. Nabigla pa rin si Will ngunit hindi naghintay ng kahit isang segundo si Ed at naisip niya ang lahat ng kanyang mana bago gumawa ng magic circle sa ilalim mismo ng isang nabiglaang Will. Bumalik sa loob ng akademya tinawag ng punong guro ang walk-in at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa nangyayari. Gumawa siya ng TV para sa kanya kung saan laking gulat niya nang makitang nakaharap si Will kay Ed. Iniiwasan niya ang mga magic circle sa ilalim niya na sumasabog ngunit hinabol at patuloy ni Ed ang pagbaril ng sumasabog na magic habang si Will ay halos hindi nakatakas patuloy na tumatakbo palayo sa salamangkero. Sinubukan ni Wok na magsalita laban dito na sinasabing ito ay masyadong malupit at isang panig dahil si Ed ay isa sa pinakamalakas na salamangkero sa kaharian at malapit na maging isang Mahavander mismo. Gumamit si Ed ng isa pang madilim na pagsabog na bahagya namang naiwasan ni Will habang humihinga siya ng husto mula sa lahat ng pagtakbo ngunit napagtanto niyang hindi siya maaaring manatili. Siya ay nagsimulang tumakbo ng buong lakas muli at umikot sa paligid ni Ed bago sinubukang magland ng isang umiikot na sipa ngunit sa kasamaang palad ito ay ganap na naharang ni Ed gamit ang kanyang magic shield habang siya ay pinasabog palayo. Dumudura siya ng dugo mula sa kanyang bibig nang makita niya si Ed sa kanyang malabo na paningin na pagtanto na siya ay ganap na hindi mapapantayan dahil ang parehong depensa at opensa ni Ed ay ganap na walang anumang mga butas at walang paraan na maaari pa niya itong makalmat. Sinubukan niyang bumangon muli habang si Ed ay naghahanda para tapusin ang laban at nag-overlap sa parehong spell ng maraming beses upang lumikha ng pader ng mga pagsabog na hindi alam ni Will na posible. Siya ay nagsimulang mapahamak ngunit ang mga pagsabog ay muling nagpasabog sa kanya habang si Ed ay patuloy na pinasabog siya sa hangin tulad ng isang ping-pong mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo na sinisira ang katawan ni Will hanggang sa punto kung saan siya ay bumagsak sa lupa na halos walang malay. Sinubukan niyang bumangon sinusumpa ang mahina niyang katawan na walang mahiwagang pagnanais na nasa kanya ang kanyang espada ngayon upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Samantala naglalakad si Cole pabalik sa kanyang locker upang umalis para sa araw na iyon habang iniisip niya kung anong uri ng mga aralin ang ibinibigay ni Ed. Na-imagine niya bigla na pinahihirapan si Will ni Ed nang may mga letigo nang bumukas ang isang gate na ikinatakot niya pero si Kiki pala na tila nasaktan at duguan. Naglakad siya papunta sa locker ni Will at sinimulan itong kalmo at agad na napagtanto ni Cole na may mali. Bumalik sa bulwagan ng pagsusulit si Will ay nakadapa sa sahig habang si Ed ay lumapit sa kanya at ipinatong ang kanyang paa sa ulo ni Will na sinasabi sa kanya na tanggapin ang pagkatalo ngunit itinulak ni Will ang kanyang paa at sinabi sa kanya na hinding-hindi niya gagawin iyon. Muli siyang bumangon at sinabi kay Ed na mararating niya ang rurok ng mahika na may hawak na espada dahil gusto niyang tuparin ang pangako niya sa taong mahal niya. Lalo nitong ikinagalit si Ed habang naghahanda siyang tapusin ang laban ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Cole sa bulwagan at naghagis ng espada kay Will. Agad niya itong kinuha at saka isinuot ang kanyang espesyal na salamin na handang makipaglaban. Binetukan siya ni Ed gamit ang kanyang mahika ngunit walang kahirap-hirap na hiniwa ito ni Will na ikinagulat ng salamangkero. Dahil dito nagalit siya habang naghahanda siyang magpaputok ng sunod-sunod na pagsabog kay Will na natakot sa hitsura ng kanyang guro. Agad na nagsimulang sumabog si Ed ngunit ipinakita ni Will ang kanyang nakakabaliw na bilis at umiwas sa pag-atake habang inaalala ang Dwarf King na natalo sa lahat sa labanan at patuloy pa ring sumulong at nataman ang Mahavander. Siya ay nagpasya na siya ay gawin ang parehong bilang siya jumps up sa hangin dodging lahat ng mga pag-atake at explodes patungo at basagin ang kanyang harang sa kanyang espada habang pareho silang huminto sa bawat isa sa lalamunan. Huminga ng malalim si Will na may wand sa kanyang mukha habang si Ed ay lubos na nabigla ng may maliit na hiwa sa kanyang mukha.
Galit sa sarili niyang kabiguan umalis si Ed at sinabi kay Will na nakakuha siya ng 5 kredito habang si Will ay bumagsak sa lupa habang binuhat siya ni Cole habang iniisip niya kung ilang salamangkero pa ang kailangan niyang talunin para maging pinakamalakas. Nanaginip si Will tungkol sa araw na sinabi sa kanya ni Elfie na siya ang pinakamabait at pinakamatapang na taong nakilala niya bago siya binigyan ng espesyal na baso bilang kanyang regalo sa pamamaalam. Ito ang araw na kailangan niyang pumunta sa tore magpakailanman dahil siya ay isang Mahavander na. Habang dahan-daang lumalayo sinigaw ni Will ang pangalan ni Elfie na sinasabi sa kanya na tiyak na makakarating siya sa tore kahit na subukang paghiwalayin sila ng buong mundo. Ipinangako niya sa kanya na pupunta siya sa kanya at pagkatapos ay makikita nila ang paglubog ng araw ng magkasama tulad ng pangako nila sa isa't isa noong pagkabata. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Elfie nang marinig niya ito at tumalikod siya pinunasan ang kanyang mga luha at sinabi kay Will na hihintayin siya nito. Maya-maya pa ay umakyat na si Elfie sa hagdan ng tore at naiwan si Will na mag-isa at durog na puso. Sinubukan ni Professor Wertner na aliwin siya ngunit ito ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto at si Will ay nagsimulang umiyak. Gayunpaman ipinangako niya sa kanyang propesor na ito na ang huling pagkakataon na siya ay naging isang kalunos-lunos na iyak. Bumalik sa kasalukuyan si Will ay nagtatrabaho ng maaga naghahatid ng mga pahayagan sa mga bahay sa lungsod. Nang siya ay tapos na sa trabaho sa kalye isang matanda at napakalaki na lalaki na nagngangalang Don ang bumati sa kanya at sinabihan siyang gawin ang kanyang makakaya. Pagkatapos ay dali-daling umakyat si Will sa isang hagdanan at mga paglalakbay pinalipad ang lahat ng mga pahayagan sa kanyang bag. Gayunpaman ay mabilis din niya itong nakuha lahat dahil sa kanyang bilis at talas ng reflexes. Sa kasamaang palad isang pahayagan ang nakatakas sa kanyang pagkakahawak at nang kunin ito ni Will nakahanap siya ng isang artikulo ng balita tungkol kay Elfie na nakalikha ng isa pang uri ng mahika. Nakamit niya ang tagumpay ng pagiging unang salamangkero sa kasaysayan na lumikha ng 12 uri ng mahika. Si Will ay muling puno ng determinasyon na magtrabaho ng husto upang siya ay tumayo sa tabi nito nang basahin pa niya ang artikulo at nalaman na ang itaas na instituto ay naglabas ng isang utos sa mga mag-aaral sa akademya at ang kliyente ng utos ay walang iba kundi Elfie. Nagulat si Will sa pag-aaral nito at agad na tumakbo sa kanyang dorm kung saan hiniling niya sa kanyang kasama sa kwarto na si Rusty na gumawa ng magic device para sa kanya. Tinanong siya ni Rusty kung bakit siya nasa sabik at sinabi sa kanya ni Will ang tungkol sa utos na inilabas ni Elfie kaya makikibahagi siya dito. Nagsimula siyang magpalit ng uniforme habang sinasabi niya kay Rusty na ang utos ay kunin ang mga core ng mga halimaw na tinatawag na Frostwalkers na matatagpuan sa ika-4 na palapag ng piitan. Tila kailangan sila ni Elfie bilang mga catalysta at bawat mag-aaral na tumulong sa pagkuha ng mga core ay gagantimpalaan. Kaya naman gusto ni Will na maghanda si Rusty ng magic item na makakatulong sa kanya sa pag-alis sa ika-4 na palapag. Nang makita siyang tuwang-tuwa at prangka si Rusty ay nagsimulang tumawa. Ginagawa na niya ang magic item na ginagamit ni Will paminsan-minsan at iniabot ito sa kanya. Nagpasalamat si Will sa kanya at nagsimulang umalis ngunit pinigilan siya ni Rusty at pinasok ang tinapay sa kanyang bibig habang hinihiling niyang alagaan niya ang kanyang sarili. Malapit nang makarating sa ika-4 na palapag ng piitan ngunit ito ay masyadong masikip na may 12-dosenang mga estudyanteng humahabol sa mga Frostwalkers para sa kanilang mga core. Nang malapit nang sumali si Will sa aksyon isang malaking pagsabog ang bomb-alot sa kanya. Ito ay dahil sa pag-atake ni Sean na nagpawi sa isang grupo ng mga Frostwalkers ng sabay-sabay at habang sinisipsip siya ng kanyang mga alipin hindi nasisiyahan si Sean. Iniisip niya ang laban ni Will at ng higanteng halimaw na nag-aapoy sa kanyang galit at nag-uudyok sa kanya na lumakas. Sa hindi alam nito naniniwala talaga si Will na cool si Sean. Sa palagay niya ay wala na siyang dapat panghuli dito kaya mas malalim siyang nagtungo sa loob ng ika-4 na palapag ngunit nakaharap sa mga higanteng penguin monsters. Ang mga halimaw ay pag-alit kaya agad na hinugot ni Will ang kanyang espada isinuot ang kanyang espesyal na salamin at pagkatapos ay sinunggaban sila. Sa ilang malinis na welga nagawa niyang laslasin ng madali ang mga penguin monsters na iligtas ang nerdy girl na malapit ng patayin ng mga monsters. Napatulala ang dalaga sa kanyang nakita. Tinalo ni Will ang mga halimaw gamit ang isang espada at hindi mahika at hindi iyon maiintindihan para sa kanya.
Nilapitan siya ni Will at pinasalamatan siya ng batang babae sa pagliligtas sa kanyang buhay bago ipinakilala ang sarili bilang si Iris, isang pang-4 na taong mag-aaral sa akademya. Kasabay nito nagbibigay ng lecture si Wok tungkol sa kadakilaan ng paglikha ng mga bagong uri ng spells na kung saan ay sapat na upang ang mage na lumikha ng magic ay umakyat sa tore. Sinabi niya na ang mga bagong magic form ay ipinangalan sa kanilang mga tagalikha at kung sino man sa klase ang lumikha ng isang bagong magic iuukit nila ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Nagsisimulang magtsismisan ang mga mag-aaral tungkol sa kung paano hindi praktikal ang discarding ito dahil ang nangungunang 0.1% lang ang makakagawa nito. Sa sandaling iyon tinanong ng isang estudyanteng nagngangalang Rose si Wok kung si Elfie na lumikha ng 12 bagong anyo ng mahika ay talagang mahusay at sinabi niya na siya ay mahusay na hindi paniwalaan. Tinawag niya si Elfie na isa sa mga pinakadakilang mage sa buong kasaysayan ng kanilang mundo at sinabi ni Cole na talagang espesyal ang childhood friend na hinahabol ni Will. Tinutokso siya ng kaibigan niyang si Rose, tinanong kung nagseselos ba siya na maaga ni Elfie sa kanya ang crush niyang si Will. Cole freaks out on hearing that at napag-alitan ni Wok. Bumalik sa piitan naglalakad si Will kasama si Iris na nakarinig tungkol sa walang talentong nag-aaral ng libro sa ika-6 na taon. Nasasaktan si Will ngunit tinanong niya ito kung hindi ba siya nakakaramdam ng anumang paghamak sa isang talunan na tulad niya. Nagtataka si Iris kung paano niya mababawasan ang kanyang tagapagligtas. Sinabi niya na kahit na walang magic si Will iginagalang niya ito para sa kanyang mga espesyal na talento. Natarante siya at binago ang paksa sa utos na ibinigay ni Elfie. Sinabi sa kanya ni Irish na gusto niya itong tulungan kung maaari. Ang kanyang mga salita ay nagpipilit kay Will na isipin kung paanong walang sino man sa mundong ito ang nakakita ng tunay na kalangitan. Ang napakalaking magic power ng 5 Magi Vander ay bumabalot sa kanilang mundo, itinatago ito mula sa mga mananakop. Ang nakikita nila ay ang huwad na kalangitan na isang malaking hadlang na nagpapanatili sa kanilang mundo na ligtas. Ayon sa lore, kapag bumagsak ang huwad na langit muling tatakpan ng dilim ang mundo at kasunod ang kaguluhan. Kaya naman ang mga mag-aaral na naririto ay nakikipagpulong sa mga utos ay hindi lamang ito ginagawa para mapunta sa magandang biyaya ng Magi Vander kundi dahil gusto rin nilang suportahan ang pagbagsak ng langit. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang sabihin sa kanya ni Iris na nakilala na niya si Elfie dati. Binibigkas niya ang kwento kung paano siya nagkaroon ng problema sa piitan isang araw habang pinalibutan siya ng lahat ng uri ng mga halimaw. Siya ay naghihintay lamang sa kanyang kamatayan nang biglang ang lahat ay nagyelo. Lumingon si Iris at nakita niya si Elfie na kumikinang sa sikat ng araw, mukha siyang diyosa. Marahan siyang tinulungan ni Elfie na tumayo at mula noon pinatayo siya ni Iris. Habang si Iris ay abala sa pagmamanolog, nakuha ni Kiki ang atensyon ni Will at dinala siya sa isang patch sa lupa na may kakaiba. Tinanong siya ni Iris kung ano ang ginagawa niya at ipinakita sa kanya ni Will ang isang piraso ng yelo na iniiwan ng mga Frostwalkers habang sila ay gumagalaw. Ang fragment dito ay talagang malaki at ngayon ay sigurado si Will na isang medyo makapangyarihang Frostwalker ang nasa unahan. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kuweba sa harap nila at tinanong siya ni Iris kung paano siya nakakasigurado dahil wala siyang mahanap na bakas ng Frostwalkers gamit ang kanyang magic sa paghahanap. Sinabi sa kanya ni Will na ang magic ay mahusay ngunit hindi ito ganap lalo na sa piitan. Sinabi niya sa dalaga na bukod sa paniniwalang ito mayroon din siyang ilang kaalaman at karanasan. Hindi niya maintindihan ang kahalagahan ng mga bagay na iyon ngunit ganap na alerto si Will dahil alam niya ang susunod na mangyayari. Isang higanteng Frostwalker ang nagtatago sa kisame at sinunggaban nito ang walang bantay na si Iris. Gayunpaman inaasahan na iyon ni Will kaya mabilis siyang kumilos, dinala ang babae sa ligtas na paraan habang ang halimaw ay tumama sa lupa. Tumalon siya palayo sa kaligtasan at nakilala ni Iris ang higanteng halimaw ng yelo na may 12 ng mga mata bilang isang Frostrex na siyang pinakamataas na anyo ng isang Frostwalker. Ang halimaw ay umuungal ng malakas at naalala ni Iris na ang Frostrex ay isang halimaw na nagkakahalaga ng 6 na kredito na ginagawang talagang mapanganib. Pansamantala sinisingil ng halimaw ang isang sinag ng yelo at pinaputok ito sa unahan ngunit tumalon si Will mula sa linya ng apoy na malapit nang natatakpan ng matutulis na mga spike ng yelo.
Iniwan ni Will si Iris sa isang ligtas na lugar habang patungo siya upang labanan ang halimaw ngunit pinigilan siya nito sinabi sa kanya na ang mga pisikal na pag-atake ay hindi gagana sa isang Frostrex na ang kapangyarihan ay napakalakas na kaya nitong i-freeze ang matitibay na dwarf sa isang pagpindot lamang. Gayunpaman habang inilalagay ni Will ang magic tool na ginawa ni Rusty sinabihan niya si Iris na huwag mag-alala dahil maraming beses na niyang natalo ang halimaw. Sumakay siya patungo sa Frostrex iniiwasan ang ice beam nito sa pamamagitan ng pagtalon. Darating sa lupa sa likod ng Frostrex at bibilas patungo dito dumudulas sa ilalim nito. Ang halimaw na hindi mahanap si Will ay nagsimulang i-shoot ang ice beam nang walang pinipili na pinilit sina Iris at Kiki na tumakas. Pagkatapos ay palibutan ni Will ang halimaw habang ito ay nalilitong nakatingin sa bubong at ibinabato ang magic tool sa ibabaw nito na nakakabit sa tagiliran ng halimaw sa pamamagitan ng kawit. Pagkatapos nito dumausda si Will sa ilalim ng halimaw hinihigpitan ang isang matibay na lubid sa paligid nito na pumutok sa balat nito. Paulit-ulit niyang iniikot ang lubid sa halimaw ganap na pinipigilan ito ng lubad. Ang galit na halimaw ay patuloy na umaatake ng walang ingat at sa sandaling nagtagumpay si Will sa paglalatag ng balangkas para sa kanyang huling pag-atake siya ay nakatayo sa harap ng halimaw. Gumagamit ito ng malamig na hininga na nagsimulang magpalamig sa balat ni Will ngunit alam niyang malapit nang matapos ang kanyang trabaho. Ang Frostrex ay mahina sa sunog at mga pagsabog at iyon mismo ang kanyang gagamitin. Lumilikha siya ng friction sa magic tool sa kanyang kamay nagpapadala ng mabilis na apoy na naglalakbay pababa sa lubid at sa huli ay umabot sa magic tool na isang napakalakas na bomba. Ang magic tool ay sumabog binasag ang higanteng halimaw sa mga piraso. Habang umuusok ang usok at singaw nauurong ni Will ang magic tool na ginawa ni Rusty para sa kanya at pagkatapos ay pupunta upang kolektahin ang ice core ng nahulog na halimaw. Lahat ng ito ay pinapanood ni Iris at nang makitang talunin ni Will ang higanteng halimaw ng walang mahika biglang nagbago ang kanyang mga ekspresyon. Lumalabas na hindi siya ang walang muwang na batang babae na siya ay nagpapanggap ngunit isang ahente ng isang mas mataas sa food chain. Natuklasan niya na ang walang talentong si Will ay mas malakas kaysa sa narinig niya at iniisip niya kung paano ito iuulat sa kanyang mga superior. Gayunpaman habang sinasabi sa kanya ni Will na dapat silang bumalik ngayon ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkilos at sumama sa kanya. Maya-maya narating ni Iris ang puting tore at pumunta sa silid sa itaas kung saan 4 sa 5 Magi Vander ang nakaupo sa kanilang mga trono. Naghahanap sila ng mga bihasang tao na makakatulong sa kanilang mundo na maghanda para sa araw na bumagsak ang langit at si Iris ang nagtatrabaho para sa kanila. Iniulat niya na nakakita siya ng mahusay na talento sa batang walang mahika na tinatawag na Will at inirekomenda siya na akayin sa tore. 2 sa mga Magi Vander ang mahigpit na tutol dito ngunit ang puting buhok na lalaki na nagngangalang Zeo ay interesado at si Elfie ay ngumiti lamang sa kanyang sarili. Handang hayaan ni Zeo na tumabi sa kanya ang sinumang may kasanayan kahit na ito ay isang duwende ngunit hindi natutuwa ang babaeng duwende na si El na marinig iyon dahil naniniwala ang mga duwende na ang mga duwende ay mga barbaro. Pinipigilan sila ng redhead na si Car Riot sa pakikipaglaban at sinabing hindi na nila kailangang gumawa ng anumang desisyon ngayon dahil maaari silang maghintay upang makita ang pagganap ni Will sa Grand Festival na magaganap sa lalong madaling panahon. Sumangayon ang lahat at isa-isang umalis at si Elfie na lang ang naiwan sa kwarto. Si Iris ay ipinadala kay Will ni Elfie mismo at inilabas niya ang higanteng ice core na ipinadala nito sa kanya habang inuulit niya ang kanyang pangako na hihintayin ng tuluyan si Will. Ang araw ng mahusay na pagsusulit ay sa wakas ay dumating sa Magic Academy at ang mga mag-aaral ay natipon sa bulwagan handa upang labanan para sa kanilang mga puntos. Ang bawat mag-aaral ay dapat makakuha ng hindi bababa sa 7 sa 200 mga puntos ng kredito upang makapagtapos sa paaralan at ang pinakamataas na kredito na makukuha ng isa ay 12,000. Gayunpaman ito ay lubhang mahirap at tanging ang mga makakamit ang mataas na marka ng kredito na ito ang pinapayagang makipagkompetensya at magsanay upang maging Magivanders ang pinakamataas na ranggo ng mga salamangkero sa mundo. Ang pagsusulit ay pinangangasiwaan ng isang propesor na nagpatawag ng mga higanteng metal na golem na kailangang sirain ng mga estudyante.
Pinapanood niya ang mga mag-aaral na gumawa ng kanilang mga pagtatangka na lumikha ng pinakamalakas na magic spells upang makakuha ng pinakamaraming credit point. Si Sean ay kabilang sa mga unang mag-aaral na umatake sa mga metal na golem at nagpa siya na gumamit ng isang malakas na spell ng apoy na nagbubuga ng mga apoy ng araw sa mga halimaw na nagiging sanhi ng mga ito upang matuno at magkawatak-watek ng walang gaanong labanan. Ang tawag ay susunod at lumikha muna siya ng napakalaking mga bato sa hangin pagkatapos ay gamit ang isang espesyal na teleportation spell pinahihintulutan niya silang bumaba sa mga portal na ginawa niya sa sahig. Inihanay niya ang iba pang mga mahiwagang portal upang puntiryahin ang mga metal na golem at sa sandaling ito ay tumungo sa gitna pinaputok niya ang mga malalaking bato sa kanila matagumpay na winasak ang mga ito sa lupa. Inanunsyo ng supervisor na sila ni Sean ay nakapasa sa kanilang minimum requirement at maaari na silang magtapos. Susunod na hahakbang sa fighting arena at matamang nanunood ang mga estudyante para makita kung ano ang kanyang makakamit ng walang anumang mahiwagang kakayahan. Hawak niya ang isang wand sa isang kamay na kung saan ay ganap na walang silbi sa kanya dahil wala siyang kakayahan na gumawa ng anumang mga spell. Tumakbo siya patungo sa halimaw at gumawa ng kamao gamit ang kanyang kamay naghahanda na maghagis ng suntok sa kanyang higanteng kalaban. Nakita ito ng mga estudyante at tinutuya siya para sa kanyang plano habang sinisigawan siya ng insulto. Sa kasamaang palad siya ay naabala nito at sa ikalawang pag-iwas niya hinampis siya ng golem na pinalipad siya sa sahig. Siya ay nakikita bilang isang nag-aaral ng libro na walang katalinuhan sa kalye at tinatawag na talunan ng kanyang mga kapwa mag-aaral habang siya ay nakahiga sa lupa na halos hindi na makabangon. Si Wignall ang berdeng buhok na batang lalaki at si Leanna ay sumunod na nakikipagkompetensya. Sila ay ilan sa mga nangungunang estudyante ng batch na ito at na-clear na ang kanilang minimum na kinakailangang mga puntos ng kredito ngunit ngayon ay naglalayong maabot ang 12,000 marka. Dalubhasa siya sa mga kidlat at nagpapatawag ng ilang kidlat upang tamaan ang golem ng sabay-sabay na nagdulot ng sobrang kuryente at sa wakas ay sumabog sa maliliit na fragment mula sa sobrang karga ng shock. Si Wignall ay lubos na sinanay sa electric wind at gamit ang Zephyrose Claw spell ay nagdudulot siya ng napakalaking wind current na sinisingil ng electric power. Ang kasalukuyang bumabalot sa golem itinataas ito sa hangin at dinudurog ito ng buo upang hindi na ito umiral. Parehong natatawid ng mga estudyante ang 10,000 credit score mark na inilalagay sila sa tuktok ng mga mag-aaral. Si Julius isang estudyanteng may superior na yelo na gumagamit ng kapangyarihan ay sumulong sa susunod. Pumasok siya ng may kumpiyansa at inilabas ang kanyang wand para mag-spell. Nagpapadala siya ng mga bala ng yelo na lumilipad sa buong silid at tinamaan ang lahat ng mga golem. Ang mga bala ng yelo ay isinaaktibo at pumuputok sa mga higanteng istruktura ng yelo na ganap na nagyayelo sa mga golem. Hindi lang niya natalo ang sarili niyang golem kundi pati na rin ang iba. Bago umalis sa bulwagan hinarap niya sina Wignall at Lihana at hinamon sila sa isang labanan upang patunayan kung sino ang nakahihigit. Tinatanggap nila ang kanyang hamon sa pamamagitan ng pagsira sa Ice Rose na kanyang nilikha. Dahil sa kanyang pagkatalo hindi pa rin naabot ni Will ang kanyang minimum na target at nagtatampo sa isang sulok. Ang Grand Magic Festival ay malapit na at si Cole ay nakaupo kasama niya sa tanghalian upang pag-usapan ito. Ito ay gaganapin isang beses sa bawat 2 taon at sa panahon ng pagdiriwang 4 na magkakaibang paksayon ang naglalaban-laban. Ito ang mga paksayon ng kidlat lupa apoy at yelo. Ang pagdiriwang ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral mula sa lahat ng dako upang labanan at ipakita ang kanilang mga kasanayan sa stadium. Ito ay ang tanging pagkakataon kapag ang mga espesyal na recruiter mula sa faction tower na nagbabantay sa mundo ay bumaba at nanunood ng mga mag-aaral na gumaganap. Ang mga nagpapakita ng pambihirang kalidad ay direktang kinukuha ng walang anumang iba pang mga kinakailangan kaya sinusubukan ni Cole na hikayatin si Will na lumahok sa mga kompetisyon upang magkaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang natatanging kasanayan sa mandirigma. Maaaring ito lang ang pagkakataon niya na umakyat sa isa sa mga tore at makasamang muli ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa nang hindi na kumpleto ang kanyang mga credit point.
Ang mataas na mage na siyang pinuno ng lahat ng mga salamangkero at may kontrol sa lahat ng mga paksayon ay dumalo rin sa kaganapan at dapat subukan ni Will at mapabilib siya para sa isang direktang pagpasok sa mga tore ng salamangkero. Gayunpaman hindi pa rin siya tapos sa kanyang kahihiyan sa mga nakaraang kompetisyon kung saan ang kanyang pagganap ay kinutya ng lahat. Para hikayatin siyang lumahok at ipakita sa kanya kung gaano kataas ang stake ng festival ngayong taon dinala siya ni Cole sa isang tila normal na pinto kung saan nagtatago ang isang lihim na silid sa likod nito. Binuhat niya si Kiki at inutusan itong gamitin ang kapangyarihan nito at sirain ang mahiwagang lock na nakalagay sa barrier. Sa likod ng pinto ay may nakita silang spiral staircase na humahantong pababa sa isang basement na puno ng mga estudyanteng nagsusugal at naglalagay ng malaking taya sa mga prospective na mananalo sa mga kompetisyon. Nakadikit sa dingding ang mga poster ng mga nangungunang estudyante. Tahimik silang nanunood at sa pagkabigla tungkol sa mga lihim na aktibidad na nagaganap doon ng si Sion ay nakatayo malapit sa kanila nag-aalala tungkol sa kanyang sariling pagganap dahil halos walang taya sa kanya. Nang makita niya si Will naging marahas siya ngunit agad itong pinahinto ni Cole at pinilit siyang umatras. Nakahanda ang kanyang mga crony sa kanyang likuran binibigyan siya ng mga peking papuri tungkol sa kanyang superioridad na ikinagalit niya at pinaghahampas niya sila. Nang mapansin siya ng mga estudyante sa ibaba tumakbo siya palabas doon. Pagkatapos ng mga klase pumunta si Will sa tavern ni Gina para magtrabaho. Ang lugar ay halos puno ng mga pinagsasamantalahang menero at duwende na naruroon upang lunurin ang kanilang kalungkutan sa mga inumin at pagkain. Ang kanyang kasama sa silid na si Rusty ay nagboluntaryo din na tulungan siya upang makabalik siya sa pagsasanay sa lalong madaling panahon. Tinanggap na ng mga duwende si Will na parang pamilya at nirerespeto niya ang mga ito kaya mas pinili niya sa lugar na ito. Habang bumabagal ang mga tao sa tavern ang dalawang batang lalaki ay nasa kusina naglilinis ng mga pinggan at inilalagay ito sa kanilang lugar. Yumuko si Will upang kunin ang isang kutsarang nahulog sa mismong sandaling iyon pumasok si Julius sa tavern at tumingin sa paligid na may paghamak. Tinatawag niyang kasuklam-suklam ang lugar at nang makita niyang tumayo si Will kinukutya niya ito at ang kanyang trabaho. Naririnig siya ng isa sa mga duwende at ikinuyom niya ang kanyang kamao sa galit habang galit na nakatitig sa duwende ng yelo. Nang makita siya ni Julius nagsimula siyang mangiinsulto at gumawa ng mga mapanlinlang na komento tungkol sa buong komunidad ng dwarf na tinawag silang mababang buhay na talunan. Ang mga dwarf ay lumipat sa mundong ito matapos ang kanilang tahanan na planeta ay nawasak ng mga celestial na nilalang. Kahit na pinahintulutan silang manirahan sa bagong planetang ito kasama ng mga duwende labis silang minamaltrato at minamaliit. Ang isang dwarf ay isang pangalawang klaseng mamamayan at kahit na ano ang gawin o sabihin ng mga duwende hindi nila maaaring itaas ang kanilang mga kamay o lumaban dahil sila ay mapaparusahan ng husto. Sinamantala ito ni Julius habang patuloy siyang sumisigaw sa kanila at umupo para umorder ng pagkain at inumin. Ang kapaligiran ng buong tavern ay naging masama at dahan-daang tinanggal ni Will ang kanyang apron at tumungo sa kanilang mesa. Sapat na siya sa kanilang pangungutya at nagpa siya na oras na para manindigan para sa kanyang mga kaibigan. Si Julius ay hindi natakot sa kanya at itinaas ang kanyang binti upang sipain ang plato ng pagkain sa kanya. Hindi naman talaga pinipigilan ni Will sa halip ay lalo pang nag-aapoy sa kanyang galit habang iniisip ang mga pagkaing natapo na maingat na ginawa ng karunungan at kaalaman ng mga duwende na nagsusumikap at nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan araw-araw. Bagamat binansagan ang mga duwende bilang mga barbaro ito ay mga duwende lalo na ang mga tulad ni Julius na mas masahol pa sa mga halimaw na sila lamang ang nagmamalasakit sa kanilang sarili. Nakita ng dalawang alipin ni Julius ang galit sa kanyang mukha at bumangon upang maghanda para sa isang laban. Minamaliit nila ang kanyang kapangyarihan dahil wala siyang mahiwagang kakayahan at sumulong sa kanya. Nang hindi man lang umaalis sa kanyang kinatatayuan hinawakan silang dalawa ni Will at isang mabilis na galaw ang bumagsak sa kanila sa lupa na naging dahilan upang sila ay nawala ng malay. Si Julius ay nalibang pati na rin naiirite sa pagliko nito sa mga kaganapan at nag-ice spell sa buong tavern. Nagagawang basagin ni Will ang icicle at lumaban sandali. Iniiwasan niya ang mga pag-atake at unti-unting nakatakas sa yelo habang natatanggal ang kanyang salamin sa kanyang mukha.
Ngunit pagkatapos ng isang punto pinalibutan siya ng yelo mula sa lahat ng panig hanggang sa dahan-dahan siyang napaatras sa isang pader. Si Rusty at ang mga duwende ay nakulong sa likod ng mga haligi ng yelo at hindi sila tumulong sa anumang paraan. Sinusubukan nilang umakyat upang maabot siya ngunit walang tagumpay. Si Julius ay gumawa ng isa pang spell na lumabas mula sa sahig at bumuo ng dalawang malalaking istruktura ng yelo upang idikit ang kanyang mga braso sa dingding. Dahil hindi siya makagalaw dahan-daang lumapit sa kanya si Julius at naghagis ng ice rose sa kanyang dibdib upang palamigin ang kanyang puso at wakasan siya. Tumangala siya kay Will at nakikita ang determinasyon sa mga mata nito. Sa halip na tapusin ang kanyang buhay dito nagpasya siyang gawin ito sa publiko at hinahamon siyang makipagkompetensya laban sa kanya sa darating na Grand Magic Festival. Naiipon ni Will ang kanyang lakas at makawala sa mga ice bonds. Ang kanyang galit ay higit kailanman ngayon at tinatanggap niya ang hamon. Sa wakas ay dumating na ang araw ng Grand Magic Festival at sinenyasan ng punong guro na magsisimula ito sa mga nakamamanghang paputok. Ang mga scouts mula sa Magic Tower ay naruroon din sa mga manunood upang hindi sila makaligtaan sa pag-recruit ng sinumang mahuhusay na estudyante. Para sa unang kaganapan ang mga kakompetensya ay tumatakbo sa kalangitan sa kanilang mga dragon na nagpapasa ng mga hoop upang makakuha ng mga puntos. Nanalo sila Hane sa karera ng madali at nagtatakda ng bagong record habang ginagawa ito. Pinapanood ito ng principal kasama si Iris ang secret agent ng Magi Vander. Gusto niya mismo makita kung papaano ni Will ito magagawa at masaya siya para dito. Sa kabilang banda naghahanda na si Sion para sa susunod na kompetisyon. Kanina hiniling siya ni Cole na sumali sa kanilang koponan at mula noon siya ay nasa Cloudsham na iniisip na sa wakas ay pinili siya ni Cole kaysa kay Will. Gayunpaman nang pumasok siya sa locker room laking gulat niya nang makita si Cole na nakatayo sa tabi ni Will. Nagtantrum siya na hinihiling kay Cole na ipaliwanag kung ano ang ginagawa ng Magicless Loser dito at sinabi niya sa kanya na ang isang team ay dapat magkaroon ng 21,000 credits para makasali sa susunod na event at siya lang ang maaari niyang hilingin na maabot ang numerong iyon sa kanya at mga kredito ni Will. Hindi natutuwa si Sion at nagtatanong na rin kung bakit siya kaladkarin sa tabi ng isang taunang katulad niya nang biglang dumaan si Julius sa likuran niya. Binigyan ni Julius ng masamang ngiti si Will at kahit hindi lumingon masasabi ni Sion na wala sa kanya ang atensyon ng gumagamit ng yelo. Lalo siyang ikinagalit nito dahil iniisip niyang sinusubukan na naman siyang ipahiya ni Will sa pamamagitan ng pagiging karibal ng isang nangungunang talento tulad ni Julius. Sa lalong madaling panahon ng pangunahing kaganapan ng araw ang Crown Attack ay magsisimula at ang mga Elf Faction Mages ay pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan upang baguhin ang buong arena sa isang replika ng nawawalang mundo ng mga duwende. Kapag natapos na ang kanilang komplikadong mahika napapalibutan ang arena ng magkakaibang lupain na may mga bulkan, marshland, damuhan at kagubatan. Ang lahat ng mga koponan ay magsisimula sa kanilang paglalakbay mula sa pinakadulo ng nabagong lugar na may layuning maabot muna ang arena at makuha ang korona. Gayunpaman hindi lamang nila kailangang harapin ang mga mapanganib na lupain ng larangan ng digmaan kundi pati na rin ang maraming mga bitag na itinakda ng mga propesor. Higit pa rito pinapayagan ang pakikipaglaban sa ibang mga koponan at pagharang sa iba na ginagawang mas walang awa ang kaganapan. Pinasisiglo ng host ang iba't ibang mga koponan lalo na ang mga koponan na pinamumunuan nina Julius at Wignall na itinuturing na mga nangungunang contenders. Hindi nagtagal ang mga koponan ay nagsimulang tumungo sa kanilang mga panimulang punto ng paisa-isa at si Professor Walk ay nabigla nang makita niyang papalabas din si Will. Kinalampag siya ng propesor nagtatanong kung bakit siya nakikilahok sa mapanganib na kaganapang ito. Humihingi ng paumanhin si Will na sinasabing kahit na siya ay gawing katatawanan nais niyang manalo sa kaganapang ito sa lahat ng mga gastos. Siya ay lumalayo sa bagay na iyon at nang ideklara ang simula ng kaganapan lahat ng mga kalahok ay sumugod sa gitnang arena. Agad nilang natugunan ang unang balakid sa kanilang paraan sa anyo ng isang hukbo ng golem. Si Will ang unang sumisingil sa mga golem at pinagtatawanan siya ng mga manunood tiyak na mabibigo siya. Hinihiling lang ni Will kay Cole na suportahan siya ng kanyang earth magic at nag-spell siya para lagyan ng metal na gauntlet ang braso nito.
Sa pagtaas ng lakas mula sa gauntlet na suntok ni Will ang isang golem ng napakalakas kaya lumipad ito at bumagsak sa drone camera na naging sanhi ng pagsabog ng mga screen sa arena. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata habang patuloy na niloloko ni Will ang mga golem at sinabi ni Cole kay Cyan na hanggat gumagamit si Will ng gauntlet na gawa sa mahika hindi nila nilalabag ang anumang tuntunin ng laro. Gayunpaman ang tanging iniisip ni Cyan ay ang oras na iniligtas siya ni Will mula sa higanting Minotaur na halimaw. Malinaw sa kanyang isipan ang mga nakakahiyang alaala ng pagkaligtas ng isang taong palagi niyang itinuturing na mas mababa. Para malampasan ang hiya na naramdaman niya noong araw na iyon nagsumikap si Cyan na lumakas. Pero ngayon napagtanto niya na milya-milya pa rin ang unahan ni Will sa kanya. Sa pamamagitan nito naalis ng koponan ni Will ang unang balakid at tumungo sa susunod na zone kung saan ang isang grupo ng mga magic box ay bumaril sa kanila ng mga rock bullet. Sinuntok ni Will ang lupa gamit ang kanyang magic gauntlet na lumilikha ng pader na humaharang at nagpapalihis sa mga bato. Pagkatapos ay tumakbo siya sa unahan at gumamit si Cole ng isa pang spell upang lumikha ng 12 ng mga espada sa lupa. Pinipili ni Will ang mga espada at itinapon ang mga ito sa mga magic cube ibinaba ang mga ito ng paisa-isa ng may hindi kapani-pani walang katumpakan at bilis. Habang sumasabog ang lahat ng mga cube sa hangin ang isa ay gumulong pababa habang hindi nakuha ni Will ang kanyang marka. Ang cube ay naghahanda ng isang rock bullet ngunit kinuha ni Will ang espada at nilaslas ito sa tamang oras at madaling naalis ang pangalawang bitag. Habang tumatakbo siya sa unahan nagbabago ang mga pananaw ng mga manunood. Kahit na ang mga haters ay nagsimulang mag-isip na si Will ay kamangha-manghang ngunit ang ilan sa kanila ay iniisip pa rin na ito ay dahil lamang sa mahika ni Cole. Maging si Ed ay nagpapatotoo na ginawang perpekto ni Will ang kanyang estilo ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng paggalugad sa mga piitan at hindi siya maamo ng ganitong antas ng mga bitag. Ang koponan ni Will ay nangunguna at sila ay tumatakbo ng buong bilis habang ang ibang mga koponan ay nagpupumilit na makalagpas sa iba't ibang mga bitag. Si Julius at ang kanyang koponan ay gumagawa din ng mahusay na pag-unlad ngunit si Julius lamang ang gumagawa ng lahat ng gawain. Pina-freeze niya ang mga halimaw at bitag at hiniling sa kanyang mga kasamahan sa koponan na tumuon sa paghahanap sa mga lokasyon ng iba pang mga koponan. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan na ang koponan ni Will ang nangunguna at sa rate na ito siya ang mananalo. Hindi maaaring hayaan ni Julius na mangyari iyon kaya nagpasya siyang abandonahin ang kanyang koponan at magpatuloy upang harapin ang kanyang karibal mismo. Sa kabilang banda narating ni Will at ng kanyang koponan ang Enchanted Forest na siyang huling zone na dapat nilang i-clear bago makarating sa arena. 12 ng mga magic circle ang nagbubukas sa kagubatan at napagtanto ni Will na plano nilang umatake sa isang tuwid na direksyon. Agad niyang pinutol ang lupa sa ilalim ng mga magic circle at inihagis ang mga ito sa ere bago sila makapag-activate para harapin nila ang magic circle sa hangin. Tulad ng pag-activate ng mga magic circle at pagbaril ng magic attack nagtamaan sila at nawasak sa isang iglap. Ang host ay humanga sa mabilis na pag-iisip ni Will at tinanong si Ed kung ano ang palagay niya sa kanyang pagganap dahil ang bitag na ito ay kanyang gawa at ang Snape ripoff ay lubos na nabigo. Samantala plano ni Will na hintayin si Julius sa kagubatan nang biglang halos tamaan siya ng pag-atake ng yelo. Ang pag-atake ay tumusok sa kanyang damit at sumabog sa likod ni Cole na tumingin sa unahan upang makita na si Julius ay narito na sa harapan nila. Hindi makapaniwala si Will na kayang talunin ni Julius ang kanilang speedrun tactic sa kanyang sarili. Puno ng mga katanungan ang kanyang isip kung paano nakarating si Julius dito nang napakabilis at kung nasaan ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman walang oras upang pag-isipan ang mga tanong na iyon habang sinisimula ni Julius ang kanyang pag-atake. Nagpaputok siya ng walang tigil na barrage ng ice magic kay Will na makakaiwas lang dito. Nababalot ng yelo ang buong lokasyon nang biglang tumaas ang temperatura at natutunaw ang yelo. Lumilitaw ang sayon sa likod ni Will na natatakpan ng apoy na agad na sumisingaw sa lahat ng yelo sa lugar. Sapat na siya sa paglalaro ng pangalawang violin sa isang taong walang mahika at plano niyang baguhin ang mga bagay ngayon. Siya ay umawit ng isang malakas na spell na kinikilala ni Cole at sinabihan si Will na lumayo kaagad dito.
Siya ay hindi sapat na mabilis na mag-react kaya ginamit niya ang kanyang mahika at lumikha ng isang pader sa kanyang harapan tulad ng pagpapaputok ni Sion sa kanyang mapang wasak na pag-atake. Ang pag-atake ay gumagapang sa buong lugar at si Will ay nailigtas lamang dahil sa earthen wall. Nang huminto ang pag-atake at lumabas siya sa pagtatago nalaman niyang nasunog na ang buong kagubatan at wala nang makita si Julius. Sinusubukan pa rin ni Will na i-proseso ang nangyari ngunit alam ni Cole na sinadya ni Sion sina Julius at Will. Tinanong niya si Sion kung ano ang ginagawa niya at sinabi niya sa kanya na tumahimik dahil tapos na siyang makinig sa kanya. Sinabi niya kay Will na oras na para sa kanila na labanan at ayusin ang kanilang alitan minsan at para sa lahat. Sinubukan ni Will na sabihin sa kanya na hindi pa ito ang oras para doon ngunit inatake siya ni Sion na tinawag siyang isang nakakasira ng paningin na dapat durugin sa lalong madaling panahon. Sinubukan ni Cole na pigilan sila mula sa pag-aaway ngunit pagkatapos ay biglang hinarang ni Julius ang kanyang daan gamit ang isang pader ng yelo. Habang iniisip niya kung paano siya nakaligtas sa pambobomba ni Sion inatake siya ni Julius. Nag-alala si Will nang malaman niyang nasa panganib si Cole ngunit wala na siyang oras para sa kanya habang patuloy siyang inaatake ni Sion. Nagawa niyang alisin sa sandata si Will na nagsabi sa kanya na hindi ito ang oras upang makipag-away sa kanilang mga sarili. Bilang tugon sinabi lamang sa kanya ni Sion na kunin ang kanyang espada upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Obligado at hinawakan ni Will ang kanyang espada naghahanda para sa isang labanan upang maibalik sa katinoan si Sion. Maraming taon na ang nakalilipas noong unang nagsimula sina Will at Sion ang kanilang buhay estudyante sa academy si Will ang pinakakaawa-awang batang lalaki na mahahanap. Binubuli siya ng mga tao at nag-stock notes na nagsasabing isa siyang walang kwentang tao sa likod niya. Naiinis si Sion dahil doon at nagpasya siyang tulungan ang kaawa-awang bata sa sarili niyang paraan. Sinunog niya ang tala at pagkatapos ay sinabi kay Will na hahayaan niya itong maging kampon niya at pagkatapos ay hindi na niya kailangang pakiramdam na mag-isa at walang silbi sa lahat ng oras. Gayunpaman hindi na lang siya pinansin ni Will at naglakad palabas na ikinagalit ni Sion. Sinundan pa rin siya ni Sion at niyugyug humihingi ng sagot. Sa kanyang mga mata na walang buhay o anumang mga ekspresyon sinabi sa kanya ni Will na palayain siya at si Sion ay maaari lamang sumunod sa kanya. Habang lumalayo si Will matapos saktan ang ego ni Sion sinimulan niya itong kaputin. Ngayon patuloy niyang inaatake si Will gamit ang mga magic spells na sumusunog sa kagubatan. Tumakbo si Will at nagtatago sa likod ng mga puno ngunit sinusubaybayan siya ng mga pag-atake ni Sion at pinipilit siyang lumabas sa bukas. Inatake siya ni Sion gamit ang isang fire whip at habang sinusubukan ni Will na ilihis ito may isa pang letigo na dumating mula sa likod at hinawakan siya sa kanyang binti. Habang pinuputol niya ang letigo ng apoy upang palayain ang sarili inatake siya ni Sion gamit ang isa pang malakas na spell at kahit papaano ay napigilan ito ni Will ngunit nagsimula ng uminit ang kanyang espada. Isinusumpa siya ni Sion nagtatanong kung tatalon lang siya para mabuhay at hindi lalaban para manalo. Tumanggi si Will sinabing magka-team sila at wala siyang oras na makipag-away sa kanya ngayon dahil nakatutok siya sa kompetisyon. Sinabi sa kanya ni Sion na susunugin niya lamang siya hanggang sa abo sa kasong iyon at sisimulang salakayin siya muli. Habang iniiwasan ni Will ang lahat iniisip niya kung kailangan ba niyang labanan ang kanyang kakampi ngayon. Natulala ang lahat sa stadium nang makita ito at napangiti si Edward habang sinasabi niya na anuman ang dahilan ang pag-aaway ng mga kasamahan sa koponan ay ang pinakamasamang bagay na magagawa ng isang tao sa kompetisyong ito. Naniniwala siya na dahil dito mamarkahan ng mga scouts mula sa tower ng negatibo sina Will at Sion at tila nag-e-enjoy siya. Ang mga scout ay nakakita ng ilang pangako mula kay Sion hanggang ngayon ngunit sa pagkakita sa pangyayaring ito sa tingin nila ay hindi siya karapat-dapat na i-recruit ng mga ito. Nag-aalala rin sa kanya ang kasama ni Will na si Rusty nang biglang lumapit si Iris doon at tinanong kung pwede ba itong maupo sa tabi niya. Pareho silang magkakilala mula sa mga nakaraang pagtatagpo at mahirap paniwalaan si Rusty nang magsimulang magsaya si Iris para kay Will. Sinabi niya sa kanya na hindi siya interesado sa kanya noong una kahit na may isang mapagkakatiwalaang nagsabi sa kanya tungkol sa kanya ngunit pagkatapos makita siya sa aksyon siya ay naging kanyang pinakadakilang tagahanga.
Sa kabilang banda si Cole ay tumatakbo palayo kay Julius habang naghahanap ng paraan upang maabot sina Will at Sion. Tinukso siya ni Julius nagtatanong kung hindi lalaban ang sikat na prinsesa sa lupa. Kinamumuhian ni Cole ang palayaw na iyon at sinabihan si Julius na itigil ang pagtawag sa kanya ng ganoon. Inatake niya siya ng salamangka ng yelo at hinaranggan niya ito ng pader na bato. Gayunpaman bigla siyang nakakita ng magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa at napagtanto na pumasok siya sa isang bitag. Isang napakalaking dami ng dark magic ang tumama sa kanyang point blank at lahat ay nabigla nang makita ito. Ang mas nakakagulat ay ang Julius ay nasa bawat screen na nakaharap sa lahat ng mga koponan ng sabay-sabay. Walang makakaintindi sa nangyayari dahil si Julius ay tila nasa lahat ng dako. Siya ay humarap din sa koponan ni Wignall na nagpapaalala sa kanya na nangako siyang dudurugin ang lahat gamit ang kanyang lihim na sandata. Sinalubong siya ni Wignall ng pamilyar na spell ibinalik sa kanya ang ice flower na minsang binigay niya sa kanya. Habang ginagambala ng bulaklak si Julius isang magic circle ang bumukas sa kanyang paanan at bigla siyang nilamon ng buhawi. Lumalabas na isa lang itong clone na ginawa ni Julius gamit ang yelo at mga mahiwagang bato at nawasak ito sa pag-atake ni Wignall. Ang lahat ay namangha sa kanyang pagganap ngunit si Philly isa sa mga pinuno ng pangkat ng duwende ay nag-iisip na si Wignall ay ganap na karaniwan at halos hindi niya natutugunan ang kanilang mga inaasahan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang partner na si Leffy na hayaan siyang bumalik sa kanilang ngayon dahil siya ay isang introvert at ang kapaligiran ng pagdiriwang ay parang mabagal at masakit na lason sa kanya. Tumanggi si Leffy na palayain siya dahil kailangan nilang panoorin ang buong festival at pagkatapos ay magulat sa kanilang Panginoon ang duwende na si Mahavander. Samantala nagtataka ang mga manunood kung sino ang mananalo sa kompetisyon ngayon. Akala nila mananalo sila Will ngunit ito ay nasabotahe. Nagtataka ang mga kaklase niya kung bakit ginawa iyon ni Cyan at maging si Will ay nagtataka kung bakit nakatutok sa kanya si Redhead. Naaalala niya ang panahong binubuli siya ng lahat at ginulo ang kanyang trabaho ng walang dahilan kundi ang pagtawanan siya. Nanlumo siya dahil walang mas nakakaalam kaysa sa kanya na siya ay isang pagkabigo ngunit iyon ay hindi dahilan para sa sinuman na pumunta sa kanilang paraan upang i-bully siya. Siya ay manhid sa patuloy na panliligalig at nais lamang ng mga tao na pabayaan siya. Kaya naman nang lapitan siya ni Cyan noong araw na iyon hiniling niya lamang na pakawalan siya. Hindi niya naiintindihan ang kanyang intensyon ngunit wala rin siyang pakialam sa mga ito dahil plano niyang ibigay ang lahat ng kanyang oras at pagsisikap para maabot si Elfie. Noong araw na iyon nang hindi niya pinansin si Cyan pinaputukan niya ito ng bowl ang apoy dahil sa pagkabigo at ngayon muli niya itong inatake sa parehong paraan. Iniiwasan ni Will ang kanyang mga pag-atake at nagsimulang tumakbo palayo. Si Cyan pagkatapos ay umawit ng isang mataas na antas ng magic spell at lumikha ng isang falcon na gawa sa apoy na siyang kanyang tagapag-alaga. Nagulat si Will nang makita ito at mas nabigla ng utusan ni Cyan ang falcon na salakayin siya dahil ang mga tagapag-alaga ay pangunahing ginagamit upang ipagtanggol at bilhin ang oras. Mabilis siyang gumanti at tumalon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espada bilang isang plataporma na pinuputol ang pakpak ng Flame Falcon sa proseso. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang espada at nagmamadaling lumapit kay Cyan sa pag-aakalang ito na ang kanyang pagkakataon upang tapusin ang labanan. Gayunpaman ang Flame Falcon ay mabilis na muling nabuo ang nawala nitong pakpak at nagsimulang humabol sa kanya. Napagtanto ni Will na dapat niyang sirain ang core nito para matigil ito ngunit tila mahirap iyon habang pinaputukan siya ng tagapag-alaga. Iniiwasan niya iyon at pagkatapos ay inatake siya ni Cyan mula sa kabilang direksyon. Ginagamit ni Will ang kanyang magic gauntlet para harangan ang pag-atake at mapa-atres. Pagod na pagod siya ngayon pero hindi maganda ang anyo ni Cyan. Lahat kasama si Ed ay nabigla nang makita ang pagganap ni Cyan dahil ang pag-uutos sa isang tagapag-alaga na may ganoong kasanayan ay nangangahulugan na higit siya sa antas ng isang ordinaryong estudyante. Kahit na ang mga scouts ng Fire Faction ay interesado sa kanya sa kabila ng katotohanan na ipinagkanulo niya ang kanyang koponan. Ayon sa kanilang data mas mahina si Cyan kaysa sa nangungunang tatlo sa batch na ito ngunit ang kanyang pagganap ngayon ay ikinagulat ng lahat.
Iniisip ng pinuno ng scout na maaaring may dahilan kung bakit siya lumagpas sa kanyang mga limitasyon at nagpasya siyang ipaalam agad ito sa Flame Mahavander. Bumalik sa larangan ng digmaan si Will ay nakaluhod at napagtanto niya na lumakas si Cyan. Tinanong siya ni Cyan kung ito lang ang mayroon siya dahil mas malakas siya noong nakalaban niya ang higanteng halimaw. Tinanong siya ni Will kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito dahil wala silang dahilan para mag-away. Pumikit si Cyan at nagtanong kung masasabi ba niya talaga iyon pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nila. Tinanong niya si Will kung wala siyang galit at puot sa loob niya kahit na matapos siyang mabuli sa lahat ng mga taon na ito. Sagot ni Will na galit at napupuot sa kanya pero sa ngayon kailangan nilang talunin si Julius. Ang pagkarinig sa pangalan ni Julius ay nagpal-ayes kay Cyan at sinumpa niya si Will sa pagbibigay pansin sa lahat maliban sa kanya. Sinabi niya sa kanya na itigil ang hindi papansin sa kanya at biglang napagtanto ni Will ang dahilan sa likod ng kakaibang pag-uugali ni Cyan. Naiintindihan niya na kinilala siya ni Cyan at ngayon ay gusto niya rin itong kilalanin. Inilagay ni Will ang kanyang mga salamin sa mata at tumayo determinadong igalang ang damdamin ni Cyan sa pamamagitan ng pagharap sa kanya sa lahat ng mayroon siya. Natutuwa si Cyan na siniseryoso niya siya at sinimulang kantahin ang kanyang pinakamalakas na spell habang tinatakpan siya ng Flame Falcon. Alam ni Will na hindi siya makakalusot sa anumang pag-atake ng kalahating asno kaya nagpasya siyang panoorin ang timing ng spell ni Cyan at pagkatapos ay pumasok para sa isang counter-attack. Biglang inutusan ni Cyan ang kanyang tagapag-alaga na umatake habang siya ay bumaril ng 12-dosenang mga ball ang apoy ng sabay-sabay. Nagulat si Will nang makita ang laki ng pag-atake ngunit nakita na niya ang landas ng mga pag-atake. Nagmamadali siyang sumulong ng buong bilis walang kahirap-hirap na umiiwas sa mga pag-atake. Lumabas siya mula sa apoy at nilaslas ang core ng Flame Falcon bago tumungo sa Cyan. Inaatake siya ni Cyan gamit ang isa pang attack point na blanko ngunit bago pa makakonekta ang kanilang mga pag-atake isang batong pader ang lumitaw sa pagitan nila na pumipigil sa kanila. Hinampis ni Will ang kanyang ulo sa dingding at maging si Cyan ay natamba habang si Cole ay nagpapakita sa kanya at sinabihan silang tumigil sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga damit ay basahan pagkatapos ng kanyang pakikipag-away kay Julius at sinabi niya sa mga lalaki na sinipa niya ang puwit ni Julius ngunit pagkatapos ay bigla itong nawala. Medyo huli na si Cyan sa pagre-react pero naguguluhan siya habang sinasabi niya kay Cole na bastos para sa kanya ang maglakad ng ganito. Tinawag siya ni Cole na isang misogynistic na baboy para sa paghatol sa isang babae sa pamamagitan ng kanyang mga damit at pagkatapos ay ipinaalala sa kanya na ito ay ang lahat ng kanyang kasalanan para sa pagsasabi ng laban. Pagkatapos ay sinabihan niya si Will na magmadali dahil mayroon siyang puntos upang makipag-ayos kay Julius habang nakikitungo siya sa mga bagay dito. Sinabi ni Cyan na hindi niya ito hahayaang makahadlang sa kanyang laban ngunit binatikos siya ni Cole dahil sa pagiging makasarili at pipi. Pinulot ni Will ang kanyang espada at tumakbo palayo sinabi kay Cyan na ipagpapatuloy nila ang kanilang laban sa ibang pagkakataon. Samantala si Julius at ang kanyang koponan ang unang pumasok sa stadium. Iniisip ng host na walang makakapigil sa kanila sa pagkuha ng trono nang biglang tumalon si Will sa stadium sa hindi kapani-pani walang bilis. Bumaba siya ng malakas sa likuran ni Julius at ng team na ikinatulala ng lahat. Matawaman na tinitigan ni Will si Julius at hinahamon itong makipag-away at hinihintay lang din niya iyon. Samantala sa puting tore nakaupo sa may balkonahe ang kababata ni Will na si Elfie. Dumating doon ang kanyang assistant na si Sari na may dalang ulat ngunit nang tawagin niya ang duwende nalaman niyang mahimbing na itong natutulog. Ginising siya ni Sari gamit ang isang sampal at sinabi sa kanya na bigyang pansin ang kanyang reputasyon bilang isang Mahavander dahil ang tanging ginagawa niya ay matulog at panoorin ang mundo sa ibaba. Napakamot si Elfie sa kanyang ulo sa sakit at pagkatapos kumalma tinanong niya si Sari kung para saan siya dito. Binibigyan siya ni Sari ng ilang mga dokumento na naglalaman ng listahan ng mga mag-aaral na may pinakamalaking pangako at kabilang sa mga ito inirerekomenda niya ang isang mag-aaral bilang pinakamahusay na pagpipilian upang sumali sa Ice Faction sa ilalim niya. Kinuha ni Elfie ang mga dokumento at nalaman na ang kandidatong inirekomenda ni Sari ay si Julius.
Sinabi ng katulong sa kanya na kahit ngayon si Julius ay nagdudulot ng kaguluhan sa Grand Magic Festival at naniniwala siya na maaaring siya ang maging kahalili ni Elfie. Sagot ni Elfie na kung totoo ang lahat ng nakasulat sa report baka si Julius talaga ang maging kahalili niya. Bumalik sa arena lumakad si Will patungo kay Julius at sa kanyang koponan na nakangiti sa pag-asam ng kanilang laban. Nagpamukadkad si Julius ng isang ice rose at sinabi kay Will na mabuti ang pagpunta niya rito dahil hindi siya makukontento kung nanalo siya ng korona nang walang anumang hamon. Higit pa riyan gusto niyang ipahiya si Will sa harap ng lahat para igiit ang dominasyon. Isinuot na lang ni Will ang kanyang salamin at sinabi kay Julius na hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa mga duwende wala siyang balak na matalo sa kanya. Tinawag siya ni Julius na isang delusional sever rat na hindi alam ang kanyang lugar at dinurog ang bulaklak ng yelo. Ginagamit niya ang mga pira-pirasong bulaklak upang lumikha ng makapal na ambon na tumatakip sa arena at walang makita si Will. Gayunpaman sa kanyang matatalas na tainga masasabi niyang si Julius at ang kanyang mga alipores ay gumagalaw at sila ay umiikot sa kanya. Biglang isang malaking ice crystal ang umatake sa kanya mula sa likuran at agad na nag-react si Will para ilihis ito. Nagsisimula siyang tumakbo sa ulap tiyak na kung patuloy siyang gumagalaw mahihirapan si Julius na matukoy ang kanyang lokasyon. Sa kabila nito ang yelo ay hindi tumitigil sa pagdating ngunit ngayon ay mas handa na si Will at madaling iniiwasan ang mga ito. Sa palagay niya ay binaril na siya ng lahat ng tatlo niyang mga kaaway at sa paghusga sa kanilang mga posisyon mula sa pag-atake nagpa siya siyang ilunsad ang kanyang counter-attack. Nahanap niya si Julius at sinugod siya ngunit biglang isang kristal na yelo ang halos tumama sa kanya. Nagmula ito sa isang bagong direksyon at iniisip ni Will kung paano mangyayari iyon. Habang lumiliwanag ang ambon parehong lumitaw ang mga alipore sa likod ni Julius na nagsabi kay Will na wala sa kanila ang lumipat sa kanilang lugar. Nagulat si Will dito ngunit ang sumunod na nangyari ay lubos na nabigla sa kanya. Habang humupa ang ambon nabigla ang buong audience habang marami silang mga clone ni Julius sa arena. Maging si Ed ay napilitang tumayo mula sa kanyang upuan at si Will ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Iniisip niya na baka mga ilusyon lamang ang mga clone ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na sila ay totoo at iyon ay maaaring mga hulugan lamang ng isang bagay. Bago pa man siya makapag-react na abot na siya ng mga clone at sinabihan siya ni Julius na mag-ingat dahil sumasabog ang mga ito. Ginagamit niya ang kanyang magic para sumabog ang mga ito at hindi makakilos si Will ng mabilis para maiwasan ito. Nahuli siya sa yelo at lahat ng madla ay naguguluhan. Ilang tao lang kasama sina Ed at Wak ang nakakaalam na ang spell na ginamit lang ni Julius ay isa sa 12 orihinal na magic spell na nilikha ng henyong mage na si Elfie. Alam din ito ni Will at napagtanto niya na ginamit ni Julius ang una sa 12 spell na gumagawa ng mga ice clone ng spellcaster. Tinanong niya si Julius kung paano niya magagamit ang spell ni Elfie at nagsimula siyang tumawa bilang tugon. Aniya dahil lang daw ito sa likas niyang talento at wala nang ibang dahilan. Natutunan niya ang lihim na pamamaraan na ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanyang sarili at ang ibig sabihin ay nasa level na siya ng isang Magi Vander. Sinabi ni Julius na walang espesyal si Elfie kumpara sa kanya at balang araw ilalantad niya ito sa harap ng mundo. Hindi kayang tiisin ni Will ang sinumang manginsulto kay Elfie kaya nakalaya siya mula sa yelo at nangunguna. Tumawa lang si Julius at pinaulanan siya ng yelo at nang harangin ito ni Will nahanap niya ang kanyang sarili sa pagitan ng mga clone na handang umatake sa kanya. Siya ay patuloy sa pagpapalihis ng kanilang mga pag-atake isa-isa ngunit Julius at ang kanyang mga allipiers ay nagsasabi sa kanya na kung iyon lang ang kanyang magagawa siya ay malapit ng matatalo. Pagkatapos ay nagpa siya si Julius na ipakita pa ang kanyang husay at biglang ang mga clone sa paligid ay biglang hihinto sa pag-atake. Bigla silang sumabog sa mga haligi ng mahika na nagsasama-sama at nabibitag si Will sa loob ng isang pyramid barrier. Nagulat si Will nang mapagtanto na siya ay nakulong at kapag sinubukan niyang lampasan ang hadlang gamit ang kanyang espada walang nangyari. Upang tapusin ang mga bagay-bagay lumikha si Julius ng isang napakalaking kristal ng yelo sa hangin at ibinaba ito patungo kay Will na dinurog siya. Ang lahat ay nagulat sa kanyang napakalaking lakas at sinabi ni Ed na si Julius ay may mga katangian ng isang huwarang salamangkero dahil siya ay nanalo sa laban ng hindi man lang gumawa ng isang hakbang.
Gumawa si Julius ng ilan pang clone para sa insurance at naglakad patungo sa gilid ng arena. Tinawag niya ang mga scout, tinatanong sila kung ano ang tingin nila sa kanyang pagganap at idineklara ang kanyang sarili bilang kahalili ni Elfie. Ang lahat ay nagsimulang magsaya para sa kanya, iniisip na siya ay hindi kapanipaniwala, ngunit ang mga kaibigan ni Will ay nag-iisip na si Julius ay magmumukhang isang kaawa-awang talunan sa lalong madaling panahon dahil ang laban ay hindi pa tapos. Biglang naputol ang ice crystal na dumurog kay Will at habang umiikot si Julius nabasag ang kristal at lumabas si Will na halatang hindi nasaktan. Nagtataka si Julius kung paano siya nakaligtas sa pag-atake, ngunit pinasasalamatan lang siya ni Will sa pagtulong sa kanya na palamigan ang kanyang ulo dahil lagi siyang nag-iinit sa tuwing kasali si Elfie. Siya ay tumayo at ang bigo na si Julius ay nagpasya na tapusin siya sa pagkakataong ito. Inaatake ng kanyang buong koponan si Will gamit ang ice magic at sa tingin nila ay natamaan siya, ngunit naiwasan ni Will ang kanilang mga pag-atake at umabot na sa likuran nila. Siya knocks out ang dalawang Alapir sa isang solong strike at pagkatapos ay biglang ang mga clone ay gumuho. Nalilito ang lahat sa nangyayari at ipinaliwanag ni Will na hindi pa nakakabisado ni Julius ang magic ng Ice Clone. Kinokontrol niya ang mga clone sa suporta ng kanyang mga kasamahan sa koponan at kung wala sila hindi niya magagamit ng maayos ang magic. Sinabi niya kay Julius na hindi niya dapat ikumpara ang sarili kay Elfie dahil hindi siya fit para maging gum sa sapatos nito. Galit na galit ngayon si Julius at sinisigaw niya ang pangalan ni Will habang naghahanda siyang salakayin siya. Gumagawa siya ng isang puno ng rosas na gawa sa yelo sa ibabaw ng kanyang braso at ipinutok ito patungo kay Will na madaling pinutol ito. Gayunpaman, iyon ay isang double-layered na pag-atake at biglang pinasabog ni Julius ang mga rosas mula sa malayo na nakapalibot kay Will ng ambon. Nang mawala ang ambon, pinalibutan ng kanyang mga clone si Will at ipinahayag niya na ipapakita niya sa kanya ang pagkakaiba sa kanilang mga kasanayan. Inatake niya si Will gamit ang maraming ice shards, ngunit iniiwasan ni Will ang mga ito at umabot malapit sa korona. Dahil may mas malayong distansya sa pagitan niya at ng mga clone ngayon, nagiging mabagal ang kanilang mga pag-atake at madali niyang naiiwasan at naililipat ang mga ito ngayon. Patuloy siyang inaatake ni Julius, alam niyang tama si Will na hindi pa niya nakakabisado ang Ice Clone spell. 4 na clone lang ang kaya niyang kontrolin mag-isa at kahit na noon ang kanilang mga paggalaw ay lubhang limitado. Gayunpaman, sigurado siya na walang paraan sa impyerno para sabihin sa kanya ni Will bukod sa kanyang mga clone at plano niyang gamitin ito sa kanyang kalamangan. Biglang sumugod si Will kay Julius na natarante at agad na lumikha ng isang magaspang na pader ng yelo sa pagitan nila. Si Will ay madaling tumago sa dingding at pagkatapos ay sinipa ang isang blok ng yelo patungo kay Julius na tumama sa kanya sa lakas ng loob at nagpapadala sa kanya ng paghinga. Tinanong ni Julius kung paano niya nalaman na siya ang tunay at sumagot si Will na napakababa ng temperatura ng mga clone ng yelo at kung hindi sila makokontrol ng maayos ang lamig ay tumutulo at ang mga kristal ng yelo ay nabubuo sa kanilang paanan. Agad na tumingin si Julius sa kanyang mga clone at nalaman na si Will ay nagsasalita ng totoo. Nawawala ang kanyang kalmado at ang kanyang mga clone ay nabasag. Bumangon siya at hiniling na malaman kung paano mas alam ng isang walang kakayahan na talunan tulad ni Will ang masalimuot na spell na ito kaysa sa kanya. Sumagot si Will na sila ni Elfie ay matalik na magkaibigan noong bata pa sila na lumaki sa iisang bahay ampunan at iyon ang dahilan kung bakit kilalang kilala niya ang kanyang mahika. Tumingin siya sa tore, tiyak na si Elfie ay napapangiti sa kanya at pagkatapos ay muling ibinaling ang atensyon kay Julius. Ipinahayag niya na alam niya ang lahat ng kalakasan at kahinaan ng mga spell ni Elfie at tumangging paniwalaan siya ni Julius. Binaril niya siya ng ice crystal ngunit madaling pinutol ito ni Will at nawala ng pag-asa si Julius. Napaluhod siya at sinabi sa kanya ni Will na talented nga siya dahil wala pang nakakakopya sa mga spells ni Elfie. Gayunpaman, hindi siya dapat madala dahil 2 taong gulang pa lang si Elfie nang imbento niya ang magic ng Ice Clone. Nagkaroon ng pin drop na katahimikan sa arena pagkatapos nito at hindi maipalibot ni Julius ang kanyang ulo sa katotohanan na ang spell na ito na tila ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay ay naimbento ng 2 taong gulang na duwende. Napagtanto niya na halos hindi niya naabot ang antas ng isang sanggol at nasira ang kanyang isip. Nagsimula siyang tumawa na parang baliw bago sabihin kay Will na itigil na ang pagkukunwari sa kanya.
Inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan, nagpapadala ng wave ng magic sa arena at lumikha ng 8 clone na nakapalibot kay Will. Tinanong siya ni Julius kung naisip niya na 4 na clone lang ang kanyang limitasyon at idineklara na hindi na mahalaga ang control dahil ngayon ay mapupuno niya siya ng napakaraming numero. Nagpatawag siya ng 12-dosenang mga kristal ng yelo sa kalangitan na tila isang baliw na talunan at si Will ay humingi ng paumanhin sa kanya ng maaga habang sinasabi niya sa kanya na ito ay wala dahil naaalala niya na nalulula siya ng 10 LP sa kanyang pagkabata. Napakainit ng ngipin ni Julius na nagsimulang magdugo. Sa kanyang bulag na galit ipinadala niya ang mga kristal na yelo sa kalangitan bago ipadala ang mga ito patungo kay Will. Madaling iniiwasan ni Will ang pag-atake at pagkatapos ay sumugod patungo sa mga clone, sinasaksak ang isa sa kanila sa ulo. Si Julius ay natatakot para sa kanyang buhay ngayon at siya ay tumakas na sinasabi sa kanyang mga clone na pigilan si Will. Nang hindi ito naabala, si Will ay sumugod na iniiwasan ang mga pag-atake at pinabagsak ang mga clone gamit ang isang hiwa ng kanyang espada. Patuloy siyang tumatakbo pasulong, pinalihis ang mga pag-atake at sinisira ang mga clone, ngunit pagkatapos ay binomba siya ni Julius ng mga pag-atake ng yelo. Hinaharangan ni Will ang lahat ng napakabilis at pagkatapos ay iiwas ang susunod na pag-atake sa pamamagitan ng pagtakbo palayo. Ibinaba niya ang isa pang clone gamit ang isang sipa at pagkatapos ay haharange ng ilan pang pag-atake bago basagin ang isa pa. Siya ay sumisira sa isa pang clone at pagkatapos ay hits ang kanyang espada sa huling isa. Tanging ang tunay na Julius na lang ang natitira ngayon at lubos siyang natakot kay Will na kumari pa ng takbo patungo sa kanya at pinaandar ang kanyang magic gauntlet para tapusin siya. Sinubukan ni Julius na manglamlam ngunit huli na at sinuntok ni Will ang kanyang mukha ng buong lakas na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa dingding. Nanlamig si Julius at nagulat ang lahat na nagawang talunin siya ni Will. Ang buong stadium ay nagsimulang pumalakpak at nagpalakpakan para kay Will na pagod na ngayon. Dumating din doon sina Cole at Sean at tumakbo si Cole papunta sa kanya para batiin siya. Gayunpaman nang lumiko si Will patungo sa korona, nagulat siya nang makita si Wignall doon. Sinabi sa kanya ng berdeng buhok na duwende na malamang na naging abala siya sa kanyang laban kaya nakalimutan niyang ang tunay na layunin ng larong ito ay makuha ang korona. Kinuha ni Wignall ang korona at inilagay ito sa kanyang ulo na nanalo sa paligsahan dahil mas alam niya ang mga patakaran. Ang mga paputok ay kinunan sa kalangitan upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay at ang paligsahan ay nagtatapos doon. Sa tuktok ng tore nagsusulat si Sari ng ilang mga tala tungkol sa pagtatapos ng paligsahan, ngunit si Elfie ay nanginginig sa kanyang upuan. Tinanong siya kung mayroong anumang mahika upang ibalik ang oras o burahin ang mga alaala. Sinabi sa kanya ni Sari na wala at kung mayroon man hindi niya ito hahayaang gamitin. Tinanong niya siya kung ano ang mali at nalaman na lumuluha si Elfie dahil kanina sinabi ni Will na pinahirapan siya ng 10 Elfie noong nakaraan. Bumalik sa arena sa wakas ay umupo si Will upang magpahinga at si Cole ay umabot sa kanyang tabi. Hindi makapaniwala si Sean na natalo ni Will maging si Julius at sumumpa siya na siya ang tatalunan. Samantala humingi ng paumanhin si Will kay Cole na kinuha ni Wignall ang korona ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi rin siya dahil nagawa niyang tuparin ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pambubugbog kay Julius. Sa gabi pumunta si Will at ang kanyang mga kaibigan sa tavern na kanyang pinagtatrabahoan kung saan ang mga dwarf ay nagsasagawa ng isang party para sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Si Don ang pinuno ng mga duwende ay gumawa ng toast at sinimulan ang party. Napapaligiran si Cole ng mga maingay na auntie na nagtatanong sa kanya kung kailan siya ikakasal kay Will habang si Professor Walk ay naglilibot na nagpapasalamat sa mga duwende sa pag-aalaga kay Will. Pagsapit ng umaga kakaunti na lang ang natitira sa kanila. Pagkatapos uminom ng inumin tinanong ni Don si Will kung na-scout siya ng tore ngunit sinabi ni Cole na hindi niya ginawa. Hindi lang sila nagkaroon ng away sa kanilang mga miyembro ng koponan na bigo pa silang manalo sa kompetisyon. Sinabi niya na kasalanan ni Sean ang lahat at pagkatapos ay pumunta doon si Rusty nagtatanong kung hindi nila inimbitahan si Sean sa party. Sumagot si Will na sinubukan niya itong imbitahan ngunit galit niyang tinanggihan ang kanyang alok. Ang sabi ni Don ay ayos lang dahil at the end of the day nanalo si Will at humingi sila ng tawad kay Julius pero hindi lang iyon.
Sa ngayon si Julius ay nagtatrabaho sa kusina naghuhugas ng pinggan habang sumisigaw at minumura ang kanyang sitwasyon. Sinabihan siya ng may-ari na huminto sa pag-ungol at igalaw ang kanyang mga braso dahil sa kultura ng mga duwende humihingi sila ng paumanhin sa pamamagitan ng aksyon at hindi lamang salita. Kailangang magtrabaho ni Julius at ng kanyang mga alipir sa tavern upang humingi ng tawad at sa tingin niya ay mas nakakahiya pa ito kaysa sa pagkatalo ni Will sa harap ng buong paaralan dahil dito ay hindi rin siya na-scout. Nang makita ang lahat ng kaguluhan sa kanilang paligid nag-aalala si Professor Walk tungkol sa darating na araw. Iniisip ni Cole na pagkatapos ipakita ni Will ang kanyang mga kakayahan sa lahat ituturing nila siya ng mas mahusay ngunit iniisip ng propesor na maaaring iba ang resulta sa inaasahan nila. Kinabukasan habang naglalakad sina Will at Cole sa mga bulwagan dalawang estudyante ang lumapit sa kanila at tinanong si Will kung maaari siyang sumali sa kanilang pangkat ng pagsalakay sa piitan. Napatulala si Will at patuloy na nakatitig sa kanila kaya nahiya ang mga boys at sinabing kinikilala nila ang kanyang talento kaya dapat silang sumama sa kanila. Sa kabila ng mga salitang iyon ang tono nila ay parang inuutusan si Will. Di nagtagal mas maraming grupo ang pumupunta doon at nagsimulang hilingin kay Will na sumali sa kanilang mga koponan sa halip. Pinagsasama-sama nila siya mula sa lahat ng panig at hindi maproseso ng kaawa-awang Will ang biglaang katanyagan. Napagtanto ni Cole na ito ang ikinabahala ni Walk. Hindi niya kayang makitang nalulula si Will kaya sinugod niya si Is at sinabihan silang lumayo. Tinatawag niya silang huwad na mga ipokrito na dati ay kinukutya si Will sa lahat ng oras ngunit ngayon ay hinihiling nila itong sumama sa kanila. Nilinggan niya si Will at tinanong kung hindi ba siya nagagalit sa kanilang pagpapaimbabaw ngunit natutuwa si Will. Ito ang unang pagkakataon na may humiling sa kanya na sumali sa kanilang team at hindi mapigilan ng kanyang mga mata ang pagkinang sa tuwa. Ang pagkakita nito ay nagbibigay ng peking lakas ng loob at sinabi ng isa sa kanila si Cole na lumayo at hinawakan ang kamay ni Will na hinihiling sa kanya na sumali sa kanilang koponan at pumunta sa piitan kasama niya bukas. Tumawag ng panik at agad na hinayla si Will papunta sa kanya na nagdedeklara na sila ay mamili bukas kaya hindi libre si Will. Sa gabi nababaliw siya nang mapagtanto kung ano ang kanyang ginawa at iniisip na halos sila ay magde-date. Maya-maya lang dumating doon ang kasama niyang si Rose na may dalang kape at nabalitaan na rin niya na magde-date sina Cole at Will. Sinubukan ni Cole na ipaliwanag na hindi ganoon iyon ngunit sinabihan siya ni Rose na putulin ang crap dahil alam niya kung gaano siya kadesperadong gustong makapasok sa pantalon ni Will. Handa siyang gampanan ang papel ng kanyang wingman at sinabi na dapat nilang simulan ang paghahanda para bukas. Sa kabilang banda abala si Will sa paggawa ng kanyang takdang aralin at tinanong siya ni Rusty kung pupunta siya sa piitan bukas. Sinabi sa kanya ni Will na siya ay mamili kahit na siya ay kalahating pinilit ni Colonel nang marinig na ito ay magiging Will at Cole. Nagseselo si Rusty dahil nakatingin din siya kay Will. Kinabukasan buong pananabik na hinihintay ng Cole si Will sa plaza ng lungsod determinadong tiyaking gagawing matagumpay na petsa ang shopping trip na ito. Maya-maya ay dumating si Will at nabigla siyang makita siya. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang ayos ng buhok at pananamit na sinasabing makita ang kanyang hitsura na napaka-cute na nagpabilis ng kanyang puso. Walang tugon si Cole sa pagtama ng makinis na kriminal na ito at maaari lamang niyang pasalamatan siya. Biglang lumapit doon si Rusty na tumatakbo at humingi ng tawad sa pagiging late. Napatulala si Cole dahil never siyang umorder ng third wheel sa date nila at tinanong si Will kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya na hiniling ni Rusty na sumali sa shopping trip dahil kailangan din niya ng ilang bagay at wala siyang nakitang problema sa pag-imbite sa kanya. Nagulat si Rusty at pagkatapos ay mapang-akit na ipinasok ni Rusty ang kanyang kamay sa kamay ni Will bago siya kinuha. Natitiyak niyang hindi ganoong magkahawak kamay ang mga kaibigan at pagkatapos ay tinutokso siya ni Rusty na lalong naguguluhan sa kanyang mga intensyon. Nang maglaon pinalo ni Rusty si Cole sa pamamagitan ng paghahanap sa aklat na gusto ni Will bago siya. Sumunod tinutulungan niya itong magbihis habang si Cole naman ay pinapanood lang ang lahat na parang tik. Ang kanilang buong shopping trip ay ganito at ang Cole ay labis na nabalisa sa pagtatapos ng araw. Tinanong siya ni Will kung ano ang mali at sumigaw siya sa kanya nagtatanong kung ano ang pakikitungo kay Rusty.
Sinabi niya na sila ay kaina-hinala na malapit at sa paghusga sa mukha ni Rusty siya ay may pagdududa na ito ay isang batang babae na nasa crossdressing. Sinisiguro ni Will na lalaki si Rusty at siya ang mas malaki sa kanilang dalawa. Ang physical touch daw ang love language ni Rusty at lagi siyang clingy simula noong una silang magkakilala. Kaya't lalo pang nag-aalala si Cole at sa sandaling iyon bumalik si Rusty na may dalang inumin. Dalawa pa lang ang dala niya at balak niyang pagsaluhan ang inumin ni Will ngunit hindi iyon mapapayag ni Cole. Sinabihan niya si Rusty na uminom mula sa kanyang baso at nagpa siya itong harapin siya ng maayos. Sinabi niya kay Will na pumunta at ayusin ang kanyang espada habang nananatili sila rito at kahit na si Cole ay sumang-ayon na sinasabi na ang mga Dwarven Smith ay hindi magugustuhan ang mga salamangkero na nagpapakita sa kanilang tindahan. Sa sandaling umalis si Will huminga ng malalim si Cole at pagkatapos ay tinanong si Rusty kung ito ay imahinasyon niya o gusto niya si Will bilang higit pa sa isang kaibigan. Bumangon si Rusty at lumapit sa kanya sinabing mahal niya si Will higit sa sino man sa mundo at mahal din siya ni Will pabalik. Naasar si Cole dito at sumagot sa pagsasabing mas malapit siya kay Will at palagi silang magkayakap sa isa't isa noong pareho silang apat. Sinabi ni Rusty na ito ay isang bagay ng nakaraan at ngayon ay nasa kanya na si Will. Ibinunyag niya na magkasama silang naliligo tuwing gabi at nag-aalala si Cole na baka mabaliw si Will. Samantala nag-aalala si Will kung magkakasundo ang dalawa niyang kaibigan nang biglang dumating ang elite student na si Lahana upang makita siya. Laking gulat niya nang makita si Lahana na itinuturing na perpektong estudyante na nakakuha ng buong kredito sa lahat ng mga asignatura. Iniisip niya kung ano ang dahilan kung bakit siya pumunta upang makita ang isang tauunan na tulad niya at hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya kahit saglit. Dinala niya siya sa isang tea house at sa sobrang gulat niya nalaman ni Will na nandoon na ang lahat ng iba pang nangungunang estudyante ng kanilang batch. Sinabi sa kanya ni Lahana na sa lalong madaling panahon isang linggong pagsalakay sa piitan ay gaganapin na magbibigay sa lahat ng maraming kredito. Para doon gusto niyang bumuo ng isang party kasama ang 5 tao na naruroon sa silid na ito. Mukhang hindi alam ng iba ang pagyaya niya kay Will kanina. Humihingi ng paliwanag si Shin kung bakit niya tinawag ang magic na less user dito at maging si Julius ay hindi masaya. Balisa rin si Will at tumingin siya kay Lahana para tanungin kung ano ang iniisip nito nang dinala siya rito. Siya ay nalilito at nagtanong kung ito ay isang masamang ideya at napagtanto ni Will na ang kanyang mga selula ng utak ay nagbakasyon. Biglang galit na gumalaw si Shin kay Will dahil hindi niya ito pinansin ngunit bago niya magawa ang anumang bagay inindayog ni Wignall ang kanyang wand at lumikha ng isang ilusyon na sila ay nasa isang larangan ng mga bulaklak. Sinabi niya na ang gayong walang ingat na mga aksyon ay hindi nababagay sa mga salamangkero at si Shin ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Sinabi ni Wignall na dapat nilang marinig kung ano ang iniisip ni Lahana. Ibinunyag niya na humanga siya sa pagganap ni Will sa kamakailang paligsahan at natitiyak niyang mayroon itong kakayahan na walang sino man sa kanila. Kaya naman gusto niyang i-recruit siya sa kanilang team sa paniniwalang talagang makakatulong siya. Hindi sumasang-ayon si Julius sa kanya sinabing hindi man lang magagamit ni Will ang pangunahing mahika para maghanap ng mga kaaway at magiging deadweight lang siya para sa kanila. Sinabi ni Shin na ayaw niyang makasama muli si Will ngunit tinawag silang dalawa ni Wignall na sore losers. Sinabi niya na wala silang karapatang tanggihan si Will nang matalo niya silang dalawa sa torneo. Sinabi niya na si Will ay kasing lakas ng isang duwende at kasing liksi ng mga halimaw at kahit na hindi nilinis ang kanyang mga kasanayan sa espada ay sapat na upang talunin ang dalawa sa pinakamahusay na mga salamangkero sa kanilang batch. Sinabi ni Julius na sa pamamagitan ng loika na ito kahit na si Wignall ay nasa ibaba ni Lahana na may higit na kredito kaysa sa kanya. Walang kahihiyan si Wignall na tanggapin iyon at sinabi nitong nirerespeto niya si Lahana kaya sasama siya sa desisyon nito na piliin si Will sa kanilang team kahit na hindi niya ito gusto ng personal. Pagkatapos ay idineklara ni Lahana na plano niyang gamitin ang lahat ng tao dito upang makamit ang katanyagan at umakyat sa White Tower. Tinanong ni Will kung hindi siya na-scout at sumagot siya na inabot siya ng paksayon ng kidlat ngunit hindi niya tinanggap ang kanilang alok dahil hindi siya nasisiyahan. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na siya ay mula sa isang pamilya ng mga kabalyero at sila ay maikli ang buhay sa pangkalahatan.
Iyon ang dahilan kung bakit nais niyang gumawa ng isang bagay na mahusay sa kanyang maikling buhay at ang pag-akyat lamang sa tore ay hindi sapat. Ipinahayag niya na gusto niyang maging isang Magi Vander at alam niyang lahat ng tao sa silid ay may parehong ambisyon. Hinihiling niya sa lahat na ilagay ang kanilang barya sa isang tasa upang sumang-ayon sa pagbuo ng koponan. Nauna siya sinundan ni Wignall at maging sina Julius at Shen ay sumasang-ayon sa pangkat na ito dahil alam nilang hihigit sila sa lahat. Si Will ang huling natitira at iniisip niya kung anong desisyon ang dapat niyang gawin. Mamaya pumunta siya sa kanyang mga kaibigan na naghihintay sa kanya sa palengke. Tinanong nila siya kung ano ang nagtagal sa kanya ngunit nauna lang si Will at sinabi sa kanila na sasali siya sa pagsalakay sa piitan bilang miyembro ng partido ni Lyanna. Kinabukasan sinabi ni Professor Wok sa mga estudyante ang tungkol sa Grand Dungeon Raid na magaganap pagkatapos ng 10 araw. Lahat ng estudyante ay kailangang lumahok dito at pansamantalang bubuksan ang piitan hanggang sa ika-10 palapag para harapin nila ang mga halimaw na nagkakahalaga ng 5 kredito o higit pa. Ito lang ang pagkakataon nilang kumita ng mahigit 1,000 kredito ng sabay-sabay at kung kaya nilang talunin ang mga floor boss makakakuha sila ng maraming dagdag na kredito. Sa susunod na lecture sinabi sa kanila ni Ed na ang Grand Dungeon Raid ay delikado at bawat taon ilang estudyante ang nawawala ng buhay. Ang mga propesor ay ilalagay sa piitan ngunit hindi sila makakarating ng mabilis kung saan-saan kaya binalaan ni Ed ang lahat na alamin ang kanilang mga limitasyon at manatili sa kanila. Sa lalong madaling panahon ang base camp para sa Grand Dungeon Raid ay naitayo sa ika-6 na palapag. Sumama si Cole sa grupo ni Will at nang sabihin ni Lyanna na hindi niya siya inimbitahan sinabi niyang pupunta siya bilang package deal kasama si Will. Hindi makakasama si Rusty dahil isa lang siyang gumagawa ng artifact ngunit magpapasalamat siya sa lahat ng mga artifact na inihanda niya para sa raid na ito. Pagkatapos nito tinipon ni Wok at Ed ang lahat ng mga mag-aaral at sinabi sa kanila na kailangan nilang sumisid sa piitan at mabuhay ng 1 linggo. May mga base camp sa ika-8 at ika-10 palapag na magsisilbing ligtas na mga zona. Doon itatalaga ang mga propesor at kung may nasugatan o gustong magretiro dapat nilang marating ang mga ligtas na lugar na iyon. Sa pamamagitan nito ang lahat ay naghahanda at ang engranding pagsalakay sa piitan ay magsisimula. Agad silang sumabak sa aksyon habang iniisip ni Will kung paano niya tuluyang mapapansin si Elfie kung mahusay siyang gumanap sa sesyon na ito. Bago niya maintindihan ang plano gayunpaman agad na ginamit ni Wig ang kanyang mahika ng hangin upang sabog sila sa hangin sa isang hindi kapani-pani walang bilis-mabilis na tinakpan ang lupa ngunit hindi nagtagal ay nagsimula silang bumagsak na ikinatakot ni Will habang iniisip niya kung ano ang nangyayari. Sa kabutihang palad lahat sila ay huminto sa himpapawid bago sila bumagsak at marahang dumampi sa lupa. Habang unang bumagsak ang mukha ni Will sa dumi. Tinanong ni Cole kung okay lang siya ngunit agad siyang bumangon sinusubukang mag-adjust sa bago niyang party. Biglang sumabog ang kuweba sa likod nila at lumabas ang isang higanteng pulang langgam. Akala ni Will isa lang itong halimaw na hindi naman magiging malaking problema para sa kanya. Ngunit tila sila ay natisod sa isang kolonya ng langgam habang ang isang malaking kawan ng mga langgam ay nagsimulang lumipat patungo sa kanila. Alam ni Will na hindi maganda ang mga salamangkero sa malapitang labanan na nangangahulugang kailangan niyang harapin ang mga halimaw na ito para makapaghanda siya gamit ang kanyang espada. Ngunit pinigilan siya ni Wig at sinabihan siyang mag-obserba. Biglang dumaan si Lyanna sa kanila sa bilis ng kidlat habang sinabi ni Wig sa kanya na si Lyanna ay nagmula sa isang pamilya ng mga kabalyero at isang exception sa mga mage dahil siya ay isang dalubhasa sa malapitang labanan. Ipinakita niya ito sa buong epekto sa pamamagitan ng lubos na pag-istilo sa mga halimaw habang sinisira niya ang mga ito sa isang welga na labis na ikinagulat ni Will. Malapit na silang sumulong ngunit ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano ni Will. Naaalala niyang sinabi sa kanya ni Wok ang tungkol sa pinakapangunahing mga magic spell na kilala bilang paghahanap na makakatulong sa kanila na makahanap ng mga halimaw sa lugar ngunit dahil hindi niya magagamit ang magic na iyon hindi niya ito mahanap ng mabilis. Ang isa pang halimaw ay lumitaw sa likod ni Will na nahuli ngunit siya ay nailigtas ni Julius na nag-freeze ng langgam at nagsabi kay Will na huwag sumama sa kanyang daraanan.
Napagtanto niya na hindi siya makakapatay ng kahit isang hayop kung ito ay patuloy na nangyayari at sa lalong madaling panahon si Wig ay gumagamit ng isang malaking wind blade magic circle upang sirain ang bawat halimaw sa kanilang paligid. Nagkomento si Wig na inaasahan niyang makakatulong si Will ngunit hanggang ngayon ay medyo inutil siya at hindi man lang nagawang kumilo sa kanyang tungkulin bilang kalasag. Gayunpaman nagsalita si Lahana na sinasabing hindi lang siya nagkaroon ng oras o pagkakataon na makapasok sa kanyang tungkulin at naniniwala na malapit na silang matuwa na kasama pa nila si Will sa piitan. Ni hindi nila kinokolekta ang mga patak dahil ito ay magpapabagal lamang sa kanila habang sinasabi ni Sion kay Wig na huwag pabagalin ang mga ito. Sinubukan ni Will na kumawala dito at magsimulang tumulong ngunit wala pa rin siyang silbi dahil napatay ang mga halimaw bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na makita sila ng maayos. Patuloy lang siyang sumusunod sa kanila sa buong piitan bilang isang pack mule habang nakikitungo sila sa lahat ng mga kaaway. Hindi nagtagal ay tumingin si Lahana sa kanyang relo at sinabi sa lahat na isang araw na at dapat silang magpahinga ng kaunti bago sumulong. Nasa gitna sila ng isang kuweba kahit na hindi talaga ligtas kaya ginamit ni Wig ang kanyang Elvan upang lumikha ng isang ilusyon ng isang firewall na hindi gumagawa ng anumang pinsala ngunit sapat na upang takutin ang anumang mga halimaw mula sa pag-atake sa kanila. Hindi nagtagal ay sinabihan siya ni Lahana na ipamahagi ang rasyon na dala nila kaya agad na ibinaba ni Will ang kanyang pack at kumuha ng pagkain para sa bawat miyembro ng team at iniabot ito sa kanila. Kapag siya ay gumagalaw patungo sa Wig gayunpaman ang berdeng buhok na puki ay nagsasabi sa kanya na huwag lumapit at iwanan na lang ang pagkain sa sahig dahil ayaw niyang hawakan si Will dahil hindi siya karapat-dapat para doon. Si Cole ay natakot sa diskriminasyong ito at tulad ng isang karaniwang puting babae nagsimulang sumigaw kay Wig. Ngunit sinasabi niya na hindi lamang ito si Will. Ayaw niyang madamay ang sino man sa kanila bukod kay Lahana dahil lahat sila ay mage samantalang siya ay isang duwende. Hinayaan lang niyang hawakan siya ni Lahana dahil sa tingin niya ay sapat na itong karapat-dapat. Sinabihan ni Will si Cole na bitawan ito habang nakaupo sa isang tabi habang iniisip kung gaano kaswert ang lahi ng Elvan. Katulad ng mga duwende kahit ang mga duwende ay hindi mula sa mundong ito. Ngunit sila ay napakahusay na gumagamit ng magic at iyon ang dahilan kung bakit iginagalang ng lahat ng tao. Kahit sa tuktok ng lahat ng mag-Evander ay nananatili ang Elven Queen na nag-uutos sa kanilang lahat. Hindi nagtagal ay tinawag silang lahat ni Lahana para sa isang pulong at sinabi sa kanila na papunta na sila ngayon sa ika-10 palapag kung saan nananatili ang amo na halimaw na nagngangalang Nabra. Inaangkin niya na ang pagpatay sa hayop na iyon ay magbibigay sa kanila ng 110 na kredito na isang napakataas na halaga at dahil isa lamang ang hayop na ito kailangan nilang tiyakin na sila ang papatay nito. Ibinunyag niya na partikular niyang nilikha ang partidong ito na may layuning patayin si Nabras upang siya ay mapansin ng mga matataas na institusyon at ng mga taga-manman. Wig gayunpaman ay nagtatanong kung ito ay matalino upang pumunta para sa pangunahing ulam ng hindi kahit na pagtikim ng mga appetizer. Sinabi ni Lahana kay Wig na ang kanyang ina ay isang appetizer at sinabing gusto niyang harapin nila si Nabras ng buong lakas gamit ang isang mataas na mana pool at maaari nilang palaging harapin ang mas maliliit na halimaw pagkatapos talunin ang amo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na gusto niyang tahakin ang pinakamaikling ruta patungo sa ika-10 palapag at itinanong kung sino man ang may anumang mga issue. Alam ni Will na magiging lubhang mapanganib ang boss monster ngunit kailangan din niya ang mga kredito kaya pumayag siya. Malapit na silang pumasok sa 10th floor kung saan nagulat sila isang shit ton of monsters ang patay na sa sahig. Nagtataka si Will kung may nakarating dito bago sila ngunit sinabi ni Sean na imposible dahil kinuha nila ang pinakamaikling ruta at nilaktawan pa ang lahat ng base camp. Yumuko si Will upang suriin ang patay na halimaw sa lupa at napagtanto na pinatay ito gamit ang malupit na puwersa sa halip na salamangka na lubhang kainahinala. Kahit pagkatapos noon ay patuloy silang lumalalim nang biglang nagulat silang lahat nang malaman na si Nabras ay napatay din habang ang asong may 3 ulo ay nakahandusay sa sahig. Talagang tinatakot nito ang mga salamangkero na agad na nagsimulang gumamit ng kanilang mahika sa paghahanap. Habang si Will ay nag-flashback nang sinabi ni Wak na may mga depekto ang magic sa paghahanap dahil palaging magagamit ng isang salamangkero ang cloakong magic para itago ang sarili.
Ngunit mayroon ding isang napakadelikadong halimaw na maaaring gawin ang parehong. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Will na tumangala siya para makita ang mga pulang mata habang sinisingil ng halimaw ang isang sinag at pinaputukan sila nito. Sinabihan ni Will ang lahat na umatras habang hinaharangan niya ang sinag gamit ang kanyang espada at pinapalihis ito. Bago pa man nila napagtanto kung ano ang nangyayari, lumitaw ang halimaw sa likod ng wig at hinaampas siya sa pader na kumukuha ng dugo. Ang natitirang mga salamangkero ay agad na nagsimulang maghanda ng mga spelling, ngunit ang halimaw ay hinaampas ang kanyang kamay sa lupa, nanginginig ang buong pundasyon. Ang lupa sa ibaba ng mga ito ay nabasag at lahat sila ay nagsimulang bumagsak habang si Will ay agad na sumugod patungo sa isang walang malay na wig at iniligtas siya sa panahon ng pagkahulog. Bumangon siya at lumingalinga upang mahanap ang kanyang sarili sa isang kakaibang lungga at napagtanto na sila ay nasa ibang palapag. Natigilan din sina Sion at Julius dahil hindi rin sila makapaniwala na nahulog sila sa 11th floor na nasa labas ng teritoryo ng Academy, kaya hindi nila inaasahan na maliligtas sila. Si Lahana naman ay dumudugo sa kanyang ulo habang iniisip kung makakaalis pa ba sila ng buhay dahil ang ika-11 palapag ay nasa ibang antas sa lahat ng iba pang palapag at tanging mga matataas na salamangkero lamang ang pinapayagang tumuntong dito. Iyon ay totoo habang inatake ng malaking ahas si Will, ngunit nagawa niyang putulin ang ulo nito na nagpabalik sa wig sa realidad habang iniisip niya kung ang taunang ito ang pumatay sa halimaw ng mag-isa. Agad na sinubukan ni Will na tulungan si Wig na bumangon, ngunit tinampal ng P*K* ang kanyang kamay na sinasabing matutulungan niya ang kanyang sarili. Sinimulan niyang balutin ng benda ang kanyang braso habang kinakalkula ni Will na halos mawala na ang lahat ng gamit nila, ngunit lahat ay may sapat na supply para makaligtas ng 2 araw sa maximum. Ngunit dahil nasa ika-11 palapag sila, ang mas magandang hulaan ay magkakaroon sila ng 1 araw sa kabuuan para makatakas sa impyernong ito. Agad niyang sinabi kay Wig na dapat nilang hanapin si Cal at ang iba pa dahil iyon lang ang paraan para makaligtas sila sa antas na ito. Sinabi sa kanya ng Wig na dapat lang silang maupo at maghintay ng tulong ayon sa mga panuntunan ng Academy, ngunit sinabi sa kanya ni Will na kasama ang halimaw sa ika-10 palapag walang darating para iligtas sila ng ganito kabilis. Siya ay lumabas na tama dahil ang 2 propesor ng Academy ay pinatay at ipinako sa cross sa mga bato habang ang isang kawan ng halimaw ay lumikha ng stampede sa base camp ng level 8 habang sinusubukan ni Professor Elisa na kontrolin ang sitwasyon. Napagtanto ni Wak na tiyak na tila hindi tama habang si Ed ay tumatakbo palapit sa kanya, sinasabing nakansela ang kaganapan at sila ay papasok dahil may malubhang mali. Bumalik sa ika-11 palapag, patuloy na gumagamit si Wig ng magic sa paghahanap, ngunit sinabihan siya ni Will na magpahinga dahil mapapagod lang siya. Sinabi niya sa duwende na hayaan silang maghanap ni Kiki ng mga halimaw sa malapit habang dapat niyang hanapin ang mga halimaw sa malayo. Sinabi niya na dapat nilang panatilihin ang labanan sa pinakamababa na ikinagulat ng Wig dahil walang sino man ang maaaring maging kalmado sa isang sitwasyong tulad nito. Ngunit maraming beses nang nasa ganoong sitwasyon si Will at nalaman niya ang lahat tungkol sa mga piitan. Bigla nilang naramdaman ang isang halimaw na paparating at ito pala ay 3 halimaw na baboy na sinusubukang palibutan sila. Nagpasya si Will na kunin ang 2 halimaw sa harap habang ang Wig ay nakikitungo sa isa sa likod. Agad na ginamit ng duwende ang kanyang mahika ng hangin para sabog ang halimaw at lumingon sa paligid na nabigla nang makitang hinihiwa ni Will ang malalakas na halimaw na parang wala lang sila. Siya ay tumatakbo sa pamamagitan ng mga ito na may isang hindi kapani-pani walang bilis, dodging kanilang mga pag-atake habang landing nakamamatay na pag-atake ng kanyang sariling. Biglang napagtanto ni Wig na ang kanyang halimaw ay hindi papatay, ngunit dahil ito ay nagmamadali patungo sa kanya upang umatake. Napagtanto ng duwende na wala siyang gaanong oras upang kontrahin, kaya sinubukan niyang gumamit ng ilusyong mahika para itulak pabalik ang halimaw, ngunit sinigawan siya ni Will na huwag gawin iyon. Sa kanyang sorpresa, ang halimaw ay nagtulak lamang sa pamamagitan ng ilusyong mahika at papatayin na sana ang duwende, ngunit si Will ay lumapit sa kamay at hiniwa ang halimaw sa kalahati. Nakaupo pa rin si Wig sa gulat habang sinabi ni Will sa kanya na ang mga halimaw na baboy na ito ay walang mga mata kaya hindi gagana sa kanila ang mga ilusyon.
Ito ay lubos na sinira si Wig na nagsasabing siya ang palaging taunan habang si Will ay nagtataka kung saan siya makakahanap ng isang therapist para sa idiot na ito ngayon.